Sabi nila bago mamatay ang tao, lahat ng alaala ay parang pelikula na mabilis na lumalabas sa isip. Ang buong buhay ko, pwedeng ipaliwanag ng isang salita. Duwag. Duwag na pinagtatawanan at minamali. Ang pamilya ng asawa ko. Duwag na giniit ng asawa at ginawang panakipbutas. Salamat sa'yo, pinalaki mo ang anak ko ng 7 taon. Ngayon, Pwede ka nang umalis. Tara na, anak. Duwag na lang na pumayag pagbintangan para sa boss. Utang 5 bilyong piso. Si Cheng Yong, duwag talaga. Madaling kontrolin, walang laban. Pirmahan niya kung ano ipapapirma mo. Itong bigat ng kasalanan. Pasanin niya yan hanggang sa kulungan. Hindi ko alam kung kakayanin niya to at baka magpakamatay pa. sa buong buhay ko, Talagang palpak na palpak. Kung mabibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi na ako magiging duwag. Ano to? Anong nangyayari? Pwibigay na AKO, nagbalik sa nakaraan. Balik ako sa araw na naloko ako ng boss ko na pumirma sa loan. Ang ganitong klase ng peking alak, ikaw lang talagang lalaki ang bibili nito. Kung wala kang pera, huwag mo nang ipilit. At pa ipadala pa sa tatay, ikaw na mismo ang tumikim. Oo nga, tingnan Montag si Xiao Chu, puro high-end ang binibigay niya at ikaw gusto mo pang makipagkumpara. Cheng Yong, huwag mo nang ulit gawin yung nakakahiya para sa akin. Pwede ba? Binigyan ako ng tadhana ng pagkakataon na magsimula. Sa buhay na to, wala nang sino man ang pwedeng mang-api sa akin. Magsalita ka naman. Natulalaka? Sino ang nanggulo sa akin? Ako ang bahala sa kanya. Anak. Anak. Anak, kumusta ka anak? Anak, kumusta ka? Cheng Yong, nasisiraan ka na ba ng ulo? Guwapo, ang lakas ng loob mo nasaktan ako. Piparimbieta, Sagidin, Mo, AKO. Cheng Yong, anong kalokohan to? Inaghirapan kong kitain ang pera para mabili yung alak. Tapos sa inyo, naging peg. Gusto nyo lang na dahilan para hiyain ako. Chang Yong, kalma, ilagay ang bote sa baba. Ilagay mo na. Tumahimik ka. Inaayos ko ang pamilya ko. Ikaw na dayuhan. Anong kaapatan mong makialam dito? Sige, mabuti. Sige, tapis ang KO siya, ikaw, sunod. Shengyong, Baikao Tu. Ikaw pa ang mangangaral sa akin. Maniwala na papatayin kita. Saish, atayin mo ako. Okay. Ngayon, apatayin muna kita. Nabuhay na ulit ako. Takipabiye, AKO SEO? Ikaw, ganito ka na yan. Parang aso na lang ang itsura mo. Cheng Yong, ano bang iniinom mong gamot? Ibaba mo na yung bote na alak. Chang Yong, Pamilya naman tayo, mag-usap tayo ng maayos. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Pamilya tayo. Pamilya Teo. Noong kumuha ako ng pera para ipagamot ang nanay ko. Bakit hindi mo sinabi na pamilya tayo? Bakit? Habang tinatreto mo akong parang aso at itusan, hindi mo sinabi na pamilya tayo. Nayang bigo na lang, pamilya na raw tayo. Cheng Yong, birthday na tatay ko ngayon. Gusto mo magbilangan na atraso? Tama. Talagang balak kong ayusin ang utang na ito ngayon. Shengyong. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magwaldas dito? Kailangan mo humingi ng tawad at bayaran ang gastos ko sa gamot. Kung hindi, huwag mo nang asamin na makapasok ka uli sa bahay na to. Paano? Tingin mo gusto ko talagang pumunta dito. Ano pang ba? Isa kang matandang walang silbi. Wala kang pura, walang karera. Kung di pa naawa sa'yo ang ate ko at ginawang asawang nasa kalinga, hanggang ngayon nangangarap ka pa. Cheng Yong, dapat alam mong limitasyon mo. Umali ka sa pamilya naman, wala ka na. Humingi ka na lang ng tawad at magpakumbaba. Kami na ang bahalang magpatawad.
pwede ka pa rin naming tanggapin. Binibigyan ka ng pagkakataon, sunggaban na. Huwag ka na mayabeng, baka akala mo't Bilisan mo, humingi ka na tawad sa kapatid ko. Kung hindi kaya, Changyong, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin na ganyan. Kung hindi ka hihingi ng tawad, huwag nang asahang makakakain sa mesa ng pamilya. Doon ka sa pintuan kumain. binuksan mo ang mata ko. Hindi nga kayo kawangis, pero walang iba kundi magkaparehas. Ba't ako naging tanga noong nakaraang buhay? Nagmakaawa ako para makapasok sa pamilya. Nakaraang buhay, ha? Sa nakaraang buhay mo wala ka kwenta, isang hampas lupa. At ngayong buhay, magpapatuloy ka lang din na maging hampas lupa. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako hihingi ng tawad. Simula ngayon, hindi na ako tatanggap ng awa mula sa pamilya ninyo. Lahat ng pagkain sa hapat, ako ang nagluto. Makikisalo ba ako sa inyo? Hindi kayo karapat-dapat. Baliw na talaga siya. Wala ka na pag-asa. Hindi ikaw ang manugang ng pamilya namin. Sino gustong maging manugang ng pamilya nyo? Hindi kayo. May kapalit na agad naghihintay sa tabi. Huwag kang pasarkastiko, Changyong. Hindi ba inimbre kayo as I choosing dito para kumain, kaya kagalit? Para kanino mo ginagawa ang Lily, sa totoo lang, nagkaroon ng relasyon tayo. Selos ka, Changyong, maintindihan ko naman. Tingnan mo si Chusheng, napakarelas niya. Kaya nga siya ang may sariling negosyo at malaki ang kumpanya. Ikaw? Makitid ang utak, madaling magalit. Sa tingin ko, wala kang mararating habang buhay. Ang walang kwenta, mananatiling wala. Ang ate ko na napunta sa'yo, parang rosas na tinanim sa tay. Sige na, kayo na ang natutuwa sa kanya, kaya ibibigay ko na ang ate mo at si Dongdong. Simulan ngayon, wala nang koneksyon si Changyong sa pamilya Chu. Changyong, paano nasabi ang ganyang irresponsibleng salita? Asawat anak mong ibibigay? Gusto kong ibigay. Dahil si Dongdong, hindi naman talaga siya anak ko. Huwag kang magsabi ng ganyan, Changyong. Changyong, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi mo anak si Dongdong, kaninong anak siya? Huwag magpanggap. Nagkaroon ka ng anak sa taong yan at niloko mo akong angkinin siya. Alam kayo ang todo. Hindi ka pani-paniwala. Ayaw pang umamin. Subukan natin. Gawin ang DNA test. Kung akin ang bata, luluhod ako at aamin ng mali. Pero kung hindi, kayo, pamilya mo at taong to, luhod at magsorry sa akin. Kaya mo? Sobra ka na, Changyong. Su Lily, tinan mo, simula ngayon, wala ka ng karapatan. Nasaktan ako. Ano na yan? Changyong, inutusan kita. Lumuhod kang gayon din at humingi ng tawad. Kung hindi, magpapakasal tayo. Et dit si je. Maghiwalay na tayo. Sawa na ay kayo. Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Sabi kayo, para sa inyo na. Mac, Hiwalay. Changyong, pag-isipan mo ng mabuti. May oras pa para magsisi. Huwag mong kalimutan, 7 taon mo akong niligawan bago mo ako napangasawa. Kapag lumabas ka na pintuang itong gayon, huwag mo na akong asahang makikita ulit. Huwag kang magsisi, Changyong. Kung sino ang magsisi, siya ang duwag. Sa wakas dumating ka, Lee Janrin. Ngayong pagkakataong to, ipapakita ko sa inyo. Hindi ako basta-basta nagpapatalo. Ako si Changyong. Changyong, nasaan ka? 2:00 na, hindi ka pa pumapasok. Ang tagal ka naming hinintay. Hindi ka sumasagot sa tawag o mensahe. Gusto Montag pa bang magtrabaho? Kung ayaw mo, umalis ka na. Tumikil ka sa pag-astang sika. Lee Janrin, Simula ngayon, makipag-usap sa akin ng ganyan. Changyong, nasisiran ka ba? Ako ang boss mo. paano ka nangahas magsalita ng ganyan? Huwag mong sabihin na leader ka lang na walang kwenta. Hindi na ako takot sa'yo. Wala na akong kinatatakutan ngayon. Naniniwala bang kaya kitang tanggalin? Sige, kung kaya mo, gawin mo. Pinapapasok mo ako ng Sabado't Linggo. Anong gagawin ko sa trabaho? Maglilinis ng libingan. Gustong pumasok. Siya na lang. Ayaw ko na. Hello. Oy, General Manager, kalma naman. Kalma? Pues, tanggalin mo siya ngayon din. Bakit ka ba ganyan ka? Kalma ka lang. Iwan natin siya. May silbi pa siya.
Isang hamak na trabahador, paano naglakas loob magsalita sa akin ng ganito? Ang galin siya. Bago siya pumirma, magunwari ka muna. Si. Kung di ko lang nakikita na may pakinabang pa siya. Pinatanggal ko na siya sa buong lungsod. Kalmahin Montag ang galit Montag. Ngayon, kailangang siguruhin na mapirmahan niya ang dokumentong ito. Baka pagalitan tayo na nasa taas. Hindi natin kakayanin ang responsibilidad. Naiintindihan ka o? Ako na lang ang gagawa. Talagang sigurado na sila na ako ang sasalo ng sisi. Kung gusto niyong maglaro, sasama ako sa laro niyo. Magsalita ka. Oy, Young Pre. Si Manager Lee Lang Yun masyado siyang nagmamadali. Hindi niya na ipaliwanag maayos. Ang kumpanya, gusto kang i-promote. At dagdagan ang sahod mo. Tingnan mo, ngayon, may oras ka ba pumunta sa opisina? bigyan mo ako ng candy, promosyon at dagdag sahod. Hahanapan niyo ako ng butas para magdusa at magbayad ng ang galing niyo maplano. Ha, grabe, ang lakas ng tama. Anong nangyari dito? ABA, ang galing naman na yan. Malapit na ako sa opisina. O sige. Legion rin. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Secretarian, anong ibig sabihin nito? Ganito yun, Kuya Yong. Ikaw ay empleyado ng Shen Group ng 10 taon. Bibigyan ka ng promosyon at dagdag sweldo. Itinalaga ka na ng head office bilang general manager ng finance department. Ang unang negosyo ko sa'yo ay ang financing deal sa Daheng Group. Kapag natapos ito, makakatanggap ka ng bonus na hindi bababa sa 1 milyon. Nakakainggit, di ba? Nakakaingit nga. Kung ganun, ikaw na lang. Huwag kang mag-inarte. Kuya Yong, anong biro ito? Sekretarya lang ako. Paano ko mahigitan ang abilidad mo? Ang perang ito, ikaw ang dapat kumita. Noong nakaraan, nilinlang niyo ako para pumirma. Sa huli, nalugi ang Daheng Realty sa 3 araw. Pagkatapos lumingon, sinisinyo ako. Pinapasan ko ang utang na 5 bilyon. Ngayon, gusto niyo na naman akong may sahan. Hindi na, yan madali. Ang laki naman ng kita. Hindi ko akalain na sa loob ng 10 taon ko sa kumpanya, Sir Lee. Sa wakas, kinilala niyo rin ako. Ito ang tiwala ng head office sa inyo at ang pagkilala ni Sir Lee sa inyo. Walang kondisyong pautang. Ang laki ng panganib nito. Sigurado bang hindi magsasara at tatakbo ang Daheng Realty? Imposible, yan. Ang Daheng Realty ay may halagang bilyon. Hindi pwedeng mangyari yan. Cheng Yong, sobra ka namang duwag. Kaya pala sa ganitong katagal mo sa kumpanya, hindi ka pa napopromote. Napakagandang pagkakataon na sa hap mo, ni hindi mo man lang magawang tingnan. Kaya bagay lang sa'yo na magpakaalipin ng ilang dekada. Hindi mo ba narinig ang kasabihan, mas malaki ang alon, mas mahal ang isda? Kung hindi mo pipirmahan, maaming iba ang pipirma. Sa nakaraan, niloko mo ako at napapirma nang wala akong alam. Sa huli, nawi sa paggawasak ang lahat. Pero ngayon, hindi na ako magpapaloko. Tama, para sa isang tulad kong tumatandang alipin, kailangan kong sumugal na malaki. Kung hindi, abang buhay akong lulugmo. Pipirma ako. Parang iba na si Cheng Yong na dati duwag. Lalo na, ang tingin niyang ito. Yung bro, pirmahan mo na. Pasensya na, masanay akong gumamit ng sariling panulat. Nilagyan pa niya. Alam mo, Yong, hindi ka naman talaga duwag. Ang ganda ng dating mo nung pinirmahan mo yun, astig ka. Bukas, pagkatapos ng selebrasyon ng kontrata, angat na ang buhay Montag. Maliit na selebrasyon lang, walang bigeting tao, arang nakakainip naman. Yong, umuwi ka na lang, mainte ka na lang ng hati sa pera. Hatiing pera? Baka maghintay ako para masisi na naman, eh.
Hello. Chairman Shen Group Hotline? Magre-report ako. Si Lee Jianren ng Shen Group. Nagkukurakot at tumatanggap ng suho. Sige. Lee Jianren, huwag kang magiwang ng maaga. Ang magandang palabas ay kasisimula pa lang. Cheers! Buti na lang si Cheng Yong ang malaking kawawa. Dahil sa kanya, napakaayos ng plano natin. Mr. Sun, napag-usapan ang kondisyon, huwag bibitaw, ha? Siyempre, kapag pumasok ang 5 bilyon, agad kitang bibigyan ng 1 bilyon. Mr. San, ano naman yung akin? Hindi naman pwede na libre akong mag-alaga sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala, Bobby, hindi ka mawawalan. Pero teka, yung scabgoa na nanap mo, gana na lang ba kabili pumirma? Sigurado bang walang magiging problema? Relax lang kayo. Si Cheng Yong na yan, sa kumpanya pa lang, kilala na bilang duwag. Nakakain siya sa bahay ng biyenan. Sa pamilya nila, wala siyang halaga. Yung mga ganitong tipo, may mga matanda, may mga bata, sakto sa gitna, perfect na target. Kahit malaman niyang tinangay siya, hindi yan magkakaproblema. Hindi ko akalain, may ganito pa palang klaseng tao sa mundo. Bagay sa kanya maging mahirap habang buhay. Dala mo ba yung Nadala, nasa bakao. Emerson, sa segning at party natin bukas, walang absent ha. walang absent? Lee Jianren, bukas sa eksena, dapat magpapakitang gilas ka. Cheng Yong, Anong ginagawa mo rito? Ang general manager ng financial department nagtratrabaho bilang waiter sa hotel. Siguradong binigay lahat ng pera sa asawa, kaya nagpa-part-time para may pambaon. Ikaw talaga, hindi lang duwag, pakot din sa asawa. Wala kang pinagkatandaan. Ang galing niyong dalawa. Kapipirma, biglang nagbago ng ugali. Tapos tinatawanan pa. Tingnan natin kung sino ang iyak mamaya. Mga kagalang-galang na bisita, ingat po kayo. Marley, hindi ba magkakaroon ng problema kung makita niya tayong magkasama? Paano kung Huwag kayong mag-alala, Mr. Sun. Isang inutil lang siya na laging sinisigawan kung saan-saan. Anong magagawa niya? Kahit bigyan mo siya ng 10 tapang, hinding-hindi siya magtatangkang gumawa. Lee Jianren, bukas na bukas malalaman mo kung ano ang kaya kong gawin. Ang kolaborasyong ito ay isang makasaysayang partnership. Naniniwala akong parehong makikinabang ang dalawang kumpanya natin dito. Chairman Shen, bakit kayo nandito at kasama pa ang mga tagalegal? Chairman Dong, bakit nandito? Take it. Hindi ba ako puwet? Hindi ko ibig sabihin yan. Ang punta nyo rito ay malaking karangalan para sa aming branch. Simulan na natin. maligayang pagdating sa selebrasyon ng paglagda ng kontrata sa pagitan ng Shen Group at The Heng Realty. Susunod, ipapakilala ko ang puno ng proyekto na si Ginong Lee Jianren at ang general manager ng The Heng, si Ginong Son. Palakpak naman para sa dalawang bisita natin. Narinig ko na ang kasunduan natin sa The Heng ay tungkol sa 5 bilyong unsecured loan. Unsecured? Paano kung mag-bankrupt ang The Heng? Hindi ba tayo magbabayad ng utang nito? Depende kung sino ang pumirma ng kontrata. Narinig ko si Cheng Yong. Zikabea ang ulo niya? Pumirma siya sa ganitong kasunduan para bang gusto niyang mamatay? Totohanan na ba ang 5 bilyong utang? Wala, may matanda at bata siyang sinusuportahan. Matagal na, wala siyang duwag at mahina ang loob. Deserve gawing panakip butas. Tama. Ang tinatawag na manager ng finance department ay bitag. Sa ilang araw, magsisimula ka ng umako ng kasalanan. Sana magtagumpay ang project na ito. Palakpakan ang dalawa. Para kanino ba ang party na ito? Wala si Cheng Yong? Hindi mo gets. Credit at parangal sa boss. Problema sa atin. Wala silang pake kung dumating siya o hindi. Pareho lang. Ange du Waginapi. Napakalunod ng buhay niya.
Yang si Cheng Yong, na mahina ang loob, takot talaga siyang magpakita. Sa harap mismo ng chairman ngayon. Cheng Yong. Karma mo yan, habang buhay kang alipin. Ganito kahalagang pulong. Bakit walang nagsabi sa akin? Siya? Paano siya nakarating dito? Lee Jianren. Sa nakaraang buhay, dahil sa inyo nabaon ako sa 5 bilyong kaya napilitang magpakamatay sa 5 bilyon, 5 bilyon. Ikaw ang nagdulot ng 5 bilyong pagkawala sa kumpanya ng Shen. Hindi ka kasalanan, Sherman. Si MR Lee ang nagpumilit na pumirma ako. Hindi ko ginusto, si MR Lee talaga. Kalokohan. Nasa kontrata, malinaw na may pirma mo. Ang kapal mo pa isisi sa akin. ang tapang mo para pilit akong siraan. Gusto kong malaman paano ka ngayon magbabayad. Sa buhay na ito, double ang babayaran nyo. Ang porma mo, parang bida talaga ha. Kailangan kong mapigil ng emosyon. Cheng Yong. Maami pang pagkakataon sa hinaharap para mainis sa'yo. Susunod, tawagin natin si Ginong Sun ng Daheng Realty para magbigay ng talumpati. Ang proyekto naming ito ay ang pinakamataas na antas ng high-end na residential villas sa buong Haicheng. Espesyal na ginawa para sa mga elite. Isang marangyang tahanan pa sa kanila. MGA Européen na Butler, full service. Ang ganitong klase ng property ay dahil sa matibay na pundo ng Daheng Realty. Ang kinabukasan ay abot kamay. Tingnan natin ang screen. Anong meon dito? Taibe a si Ginong Lian, kasama si Ani. Anong nangyayari? Mag-uumpisa na ang palabas. Anong nangyayari dito? Buti na lang kay Cheng Yong, ang kawawang baliw, kaya naging ganito kaayos ang plano natin. Emerson, napagkasunduang kondisyon. Walang balikan, ha? Itabi ang mga cellphone. Walang kuhanan, video. Narinig? Ikaf ang kausap ka o. Ibigay sa akin, yang cellphone. Ano tong Wala rin akong alam duyan. Hindi ba, yan si Mr. Lee, si Annie at SI. Si Annie at asay Mr. Sa ang lapit ng kilos nila. Mukyanga. Hindi ordinaryo ang relasyon nila. Kapag pumasok na ang 5 bilyon, ibibigay ko sa'yo ang 1 bilyon. Emerson, paano naman ang para sa akin? Hindi ko naman pwedeng alagaan ka ng walang kapalit. relax, hindi ka mawawalan. Ano? Si Emarly pala ay. Baka magbaka sakali ang Daheng Real Estate tumakas ang pera. Mukhang tiyak masabuatan sa likod nito. Lee Jianren, Ano ba talaga ang nangyayari? Chairman. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Siguradong may nanggugulo rito. Peak ang video na yan, gava-gava lang. May gustong maglaglag sa akin. Cheng Yong, bakit ka tumapalakpak? Cheng Yong, natutuwa ka ba sa malas? Lumayas ka dito ngayon din. Narinig mo ba? Ang ganda ng palabas na to, nakakaaliw. Hindi mapigilan, kailangan pumalakpak. Pero, Boss Lee, ang katawan mo. Okay naman ah. Ikaw ang may gawa nito. Palif ka na ba? Anong kinalaman ko dito? Nabisto ang plano. Hindi pwedeng ipasa sa akin ang Hindi ako papayag. Lee Jianren, akma ang pangalan mo sa ugali mo. Ano? Kalokohan. Ikaw ang pumirma at may hawak ng proyekto. Ikaw ang kumita ng masama. Sige nana. Binabalaan ko kayo, sino man ang magtatangkang magnakaw, tumanggap ng suhol o gagawa ng kalokohan sa Shen Group. Kahit sinopasya, mabubulok siya sa kulungan at hindi na makabangon. Chairman, itong si Cheng Yong. Lagi na lang mandaraya, sinungaling pa. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya pwedeng palampasin. Kailangan siyang parusahan ng husto. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting umamin ka na ngayon. Baka sakaling makakuha ka pa ng kaluwagan. Pag naibigay ko na itong kontrata sa legal department, hindi ka na makakahabol. Ang kontratang ito, may malinaw na pirma mo, hindi mo matatanggihan. Sige. Tingnan natin kung ano mangyayari. Utusan mo ang legal department.
Nadalhin ako. Hindi ka marunong lumugar. Kapag nasa bingit ng kamatayan, Gino only. Ano ka sigurado ang pangalan ko ang nakapirma sa kontrata? Siyempre ikaw, nakita namin ni Ani mismo. Tama. Pinirmahan ni Cheng Yong ang kontrata. Kung ayaw niyong maniwala, buksan ang kontrata, makikita natin lahat. Mga kaibigan, tingnan ninyo ng mabuti. Ani, ano yung itsura ng mukha mo? Paano nangyari ito? Li Jianren, dilat mo ang mata mo at tingnan mabuti. Kaninong pangalan ang nakapirma sa kontratang ito? Paano ito nangyari? Paano nangyari ito? Bakit pangalan ko ito? Kitang-kita mo naman na ako ang pumirma nito. Ano naging pangalan mong ito bigla? Tama ba? Kampante kasi ang taong to. Sigurado mapapahiya siya. Boss Lee, mas gusto ko pa rin yung mapagmataas mong ugali kanina. Ang galing mo talaga, Cheng Yong. Peke ang kontratang ito. Ikaw ang gumawa niyan. Hindi ka ba susuko hanggang dulo ng ilog Huang? Sa kontrata na ito. May tatak ng kumpanya ng Daheng. Kasama ang pirma ni Jison. Lahat ay tunay at ang pirma mo. Pero nakita ko mismo na ikaw ang pumirma. Paano naging pirma ko? Ano ba talaga ang nangyari? Dahil matagal ko nang nakita ang plano ninyong masama. Kaya gagamitin ang plano mismo. Yong, pakipirmahan mo ito. Pasensya na ha. Sanay kayo. Gumamit ng sarili kong lapis. Ito na ba ang lapis na iyon? Ginamit ko ang lapis na walang bakas. Ngayon, tingnan natin kung paano Cheng Yong, naglakas loob kang pekin ang pirma ko. Kakasuha kita ng paninirang puri. Pekin ang pirma. Tingnan mabuti. Iyan ang sariling sulakamay mo. Paano kayo naman mapik? Itong pirma ay sariling sulat ni Boss Lee. Walang ibang makagaya niyan. Kung hindi si Boss Lee ang pumirma, sino pa ba? Maaming nagpapeke ng sulat kamay. Ang pirma ko, ako ba ang puwedeng gumawa niyan? Nakita Montag ba personal, biro. Talagang hindi ka maniniwala hanggat wala kang pruweba. Ano? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang pumirma nito. Sana nabiye ang pumirma? Trader ka. Sir Lee, Ang galing mo magpirma at mag-record ng gastos. ang astig mo pa rin talaga. Kapal ng mukha mo, Li Jianren. Sa puntong ito, anong may dadahilan mo? Chairman, SI Chong Yong-tu. Sinadya niyang guluhin ang proyekto. Siya talaga ang punong salarin. Kami at si Boson. Normal lang namang usapang negosyo yon. Normal na pagninegosyo. Kailangan bang maghubad at isama ang sekretaryang naka-swimsuit para aliwin kayo? Harapan na usapan? Ngayon ko lang natutunan yan. Sa Hot Spring Hotel, anong susutin kung di swimsuit, Chairman? Talagang nag-usap kami tungkol sa negosyo. Kapag naayos ang deal na to, magiging maganda ang kita ng kumpanya. Ito si Emarly namin. Si Emarly, iniisip ang kapakanan ng Tama yen, Chairman. Ngayon, ang gustong sirain ang proyekto ng kumpanya ay si Cheng Yong. May masamang balak siya. Sa tingin ko, ang trader dito ay siya. Mr. Lee, ang sabi mo, para sa kumpanya kaya ka nakipag-partner sa Daheng Real Estate. Pero ang totoong pakay mo, gusto mo bang malugi ng 5 bilyon? Kalokohan. Ang market value ng Daheng Real Estate ay ilang daang bilyon. Kung maayos na may sasagawa ang proyektong ito, ang kumpanya natin ay maaring kumita ng hindi bababa sa 100 bilyon. Tama, Chairman Shun. Porket lang ba sa isang empleyadong di marunong makisama? At sa isang walang kwentang video, itigilan natin ang negosyo? O pinagdududahan nyo ang lakas ng Daheng Real Estate? Wala kayong kwentang lakas. Walong haya. Ano bang kaapatan mo? Ang lakas mong questionin ang Daheng Real Estate. Ang Daheng Real Estate, maganda sa labas pero malapit ng magsara. Kaluko, tao. Palayasin nyo itong walang modo. Ang dapat lumayas ay ikaw. Chairman, may ebidensyang magpapatunay. Daheng Group, isang hungkag na kumpanya. Malapit na itong magsara. Anong ebidensya?
Ito ang ebidensya. Dahil lang sa isang lumang sobre, nangahas na kayong questionin ang Daheng Realty. Talagang imposible. Laman ng sober ay background report ng Daheng Realty. Ayon sa nakasa dito, ang Daheng Realty ay tago-tago may malaking utang, gumagawa ng peking account, at kumuha ng pautang mula sa isang maliit na bangko bilang mortgage. Ang layunin nila ay, kapag nalugi ang kumpanya, madali silang makakatakas. Pero ganitong kalaking impormasyon, hindi man lang nalaman ng Departamento ng Regulasyon ng kumpanya. Ginawa ni Lee Jianren ang pagsabuatan, pagtatago ng impormasyon at pagsira ng dokumen. Hindi ito isinali sa ulat. Bukod doon, nagbukas ng daan para sa kanila, para makakuha ng pautang na walang collateral, at makinabang dito habang ako ang pagbibintangan sa huli. Ano Bien? Li Jianren, sa puntong ito, ano pa ang maipapaliwanag mo? Chairman, hindi ganyan. Sumpa, nagsasabi ako ng totoo. Kailangan mo akong paniwalaan. Legal team, dalhin niyo sila. Ngayon, kung di natin tumaimbestigahan ng maayos, walang alis. Kapag nalaman natin ang totoo, kung sino man ang gumawa ng kalokohan sa kumpanya ng Shen. Ako, si Shen Yaozong, hindi ko sila palalampasin. Chairman, maawa ka na po. Wala talaga akong kinalaman dito. Lahat NG2. Si Li Jianren ang nakutos na akitin as general manager san. Sabi niya, bibigyan niya ako ng 5 milyon. Chairman, Talagang may namamagitan sa kanilang ang kapal ng mukha nila. Grabe, parang paboritong laruan. Paborito? Kapag nasukol, tumitira ng walang direksyon. Chairman, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Chairman, totoo sinabi ko, susumpa ako. Chairman Shen, saksi ako. Si Li Jianren ang may pakana. Siya ang nagsabing pakitin ako ni Annie. Ikukwento ko ang detalye. Pagbigyan mo akong makalampas dito. Kayong dalawa, mga kite na likot. Chairman, si Li Jianren. Sinulsulan niya akong gawin ito. Plano niya humanap ng taong sasalo ng responsibilidad. Papipirmahin niya ito ng kontrata pa sa 5 bilyong utang, tapos paplanuhin ko ang pagkalugi ng Daheng. Lahat ng utang. Mapupunta sa tagasalo ng CC. Sabi pa niya, perpektong plano ito. Kapag nagtagumpay, ibibigay ko sa kanya ang bilyon bilang rebat. At yung tagasalo ng CC na nahanap niya, Ikaw iyon. Ang galing mo, Lee Jianren. Gusto akong gawing tagasalo ng sisi. Akala mo ba ako pa rin yung laging sunod-sunuran at takot na Cheng Yong? Sasabihin ko sa'yo, atay na ang Cheng Yong na nakilala mo noon. Ang Cheng Yong gayon. Walang kinatatakutan. Hinding-hindi na siya apiin ng kahit na sino. Si Emarly, hilig pumili na mas mahina. Dati si Cheng Yong, sobrang duwag, matatakutin. Pero ngayon, parang ibang tao na siya. Sa pagkakataong ito, parang nasuntok siya ng bakal. Si Cheng Yong hindi na duwag, matapang pa at mauta. Sa pagkakataong ito, talagang malaki ang nagawa niya. Hindi ko papayagan ang kalokohan sa kumpanya ni Shen. Ang walang takot. Ang Daheng Realty, permanenteng nakalista sa blacklist. I-report sa Financial Regulatory Bureau para sa masusing investigasyon at mabigat na parusa. Mr. Shen. Shen, Delikado. Ang Zuzikao. Simula ngayon. Lumayas Car Station Group, ang posisyon ng General Manager. Hindi ka karapat-dapat dito. Zandali. Zandali. Hindi pwedeng malaman nila na ito ang susi ng vault. Hindi bail, and yen SI boss. Siguradong ililigtas niya ako. Pagbalik ka o, kukunin ka o ulit ang gamit ka o. Cheng Yong, Hindi ko akalaing matatalo mo ako. Aminin ko, natalo ako. Pero huwag kang masyadong magyabang. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Sige na. Ihinting kita. si Boss Lee, basta na lang bumags. Hindi ako sigurado. May backyard siya. Narinig ka si Boss Xiao daw. Co-major shareholder, Ing Shun Group, si Boss Xiao Kaya. Inaumubos mo. Gusto mo bang mapahama? Narinig ko na mabilis magdesisyon at matindi ang mga galaw ni Emar Xiao. Hindi ito bagay na dapat takialaman. Paki. Huwag makialam. Chen Yong, sa grupo natin, may lumabas na anay. Nakakadismaya, pero salamat at may empleyado pang matapang at may talino na tulad mo. Masaya AKOSAO. Napakalaki ng papuri nyo. Sa totoo lang, gusto ko lang naman. Ipakita na kaya ko rin. Napakababa ng tingin mo sa sarili mo. Ako kasi, palaging patas sa parusa at gantimpala. Mga anay tulad ni Li Jianren. Siguradong paparusahan ko. Para sa empleyado tulad mo.
Tiyak na bibigyan kita ng gantimpala. Isa rin itong inspirasyon para sa lahat ng empleyado. Simula ngayon, ikaw ang papalit sa pwesto ni Lee Janren bilang General Manager Ing, Subsidiary Ing Shin Group. Hello? Boss, problema. Yung proyekto ng The Heng Realty, sinira ng batang si Cheng Yong. Si Lee Janren ay dinala ng legal department pa imbestigahan. N'intendions cao. Cheng Yong. Boss, Alam ko na hahanapin mo ako. Jean-Ren. Labis mo akong binigo. Ang liit na bagay, di mo pa inayos ng maayos at napaabot pa sa chairman. Corruption. Suol. 20 taon kang kulong niyan. Paano kita matutulungan? Boss, pakinggan mo muna ako. Lahat naman ay kontrolado ko na. Pero sino ang mag-akala? Si Cheng Yong. Para siyang nag-iba, nahuli niya ako ng hindi handa. Boss, iligtas mo naman ako. Ang mga sikreto mo, ni Katiting, di ko sinabi sa iba. Lee Janren. Makhang. Di mo pa rin naunawaan ang kalagayan mo. Ikaw na nga ang nasa alanganin, tapos tinatakot mo pa ako. Paano ko naman kayo tatakutin? Ang ibig kong sabihin, yung pondo sa pagpapademolish sa Qiancheng Village. Ako ang nagpababa niyan, at lahat ng pera, nasa akin. Kung di mo ako tutulungan, wala kang makukuha ni Kusing. Napakapalad mo, NGAT ambition mo akala mo. Hindi ko alam kung nasaan ang pera. Ang galing mo, syempre hindi pwedeng itago yan sa'yo. Pero, wala ang susi ko, walang makakakuha. Susi lang ang kailangan, hindi tao. Anong kondisyon? Tulungan mo ako, ang pera sa kabangyaman, hatyan tayo. Ako 30, ikaw 70. Mawawala ako sa Haicheng, hindi kita idadamay. Lee Janren. Alam mo ba kung baki ka natalo? Dahil masyado kang kampante. Dahil sa oras na may gusto akong malaman. Alam ko na lahat. Ikaw. Wala ka nang silbi. Ikaw. Anong ginawa mo? Wala kang kapatang makipag-usap sa akin ng kahit ano. Hindi mo alam ang hangganan mo. Ange Perron. Tout. Akin la. Tout. dahil inutos ng langit na ako ang maging general manager, tatanggapin ko ng walang alinlangan. Boss Cheng masama, taga-baryo, nakakagulo uli. Mga taga-barangay, Tawagin niyo ang manager niyo. Ibalik ang pera. Huwag magtago, lumabaka. Ibalik ang pera namin. ano nangyayari dito? May utang ang kumpanya sa kanila. Sir Cheng, noon pa ng pamunuan ni Sir Lee, nakipag-partner siya sa developers para magtayo ng project sa lupa nila. Maraming bahay ng taga-barangay ang giniba ng walang bayad, pero tumakas ang developer nang di nagbibigay ng kompensasyon. Kaya lumapit ang mga tao sa kumpanya. Ano hinaap ng kumpanya noon? May binigay na kompensasyon. Compensation, noon, si Sir Lee laging gumagawa nito sa likod, kumukonsaba sa gangster. Kapag may reklamo, pinapasupil. Mayroon pang mga nasasaktan, iba'y malubhang napipinsala, kaya panandalian silang tumitigil. Huwag na kayong manakit. Sa totoo lang, naawa rin ako sa kanila. Say Lee Jianren, dapat siyang mamatay. Ang gulo naman nito. Iniwan sa akin. Hirap, maging general manager. Para, mga kapatid, sugod tayo. Bilizan niyo. Kalmalang teong laha.
Ano man ang problema, pag-usapan natin. Ang kumpanya ay gagawa ng hakbang para maayos ito. Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala, Kalukong. Isang taon na kaming naghihintay, ala pa rin kahit sentimo. Tuwing humihingi kami, lagi kaming itinataboy. Ang kumpanya ni Shen, kasumpa-sumpa. O ang awa, tama na, wala na kaming matitirhan. Ang bintana ng bahay, plastic na ang pantapal. Malapit na ang taglami, gusto niyo bang magyelo kami hanggang mamatay? Anong klaseng tao ka? Tawagin nyo ang general manager nyo. Oy, Paano ka makipag-usap? Siya ang bagong general manager namin, Ginoong Cheng. Cheng Yong, ikaw? Ikaw si Cheng Yong ng pamilya Cheng. Ikaw si Cheng Yong ng pamilya Cheng. Tito, paano ikaw pala ito? At sila? Laha BA, sila Tagachinching Village? Cheng Yong. Alam mo pa ba na galing ka sa barangay Kyongsheng? Ha? Nagawa mo pa talaga ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Talagang wala kang utang na loob. Xiao Yong, nasayang lang ang kabutihan ni Tia sa'yo. Noong pumasok ka sa kolehiyo sa lungsod, alalahanin mo, nagdala pa si Tia ng isang basket ng itlog para sa'yo. Nakalimutan mo na ba lahat ng yon? Una, Pati yung pera para sa kolehiyo mo. Pinagipunan yon ng mga taga-barangay, piso-piso mula sa lahat. Tama tota yan. Kunay ngang walang utang na loob. Parang asong ulol, hindi kayang alagaan. Mga tiyo, tiya, mga kabarangay, pakinggan nyo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Bagong general manager ako, pero ang pagmamalasakit nyo ay di ko makakalimutan. Gayon na alam ko ang tungkol dito. Sisiguraduhin kong busisiin ito hanggang dulo. Hindi ko hahayaang mabawasan kayo kahit isang sentimo. Hinihiling ko lang, bigyan nyo ako ng konting pagkakataon. Maniwala kayo sa akin. Cheng Yong, naniniwala sa'yo si Tio. Alam ni Uncle, mag-isa ka dito sa lungsod, hindi madali. Sana maalala mo ang kabutihan ng taga-baryo Qiancheng. Nakikiusap si, huwag mong kalimutang tulungan ang ating mga kababaryo. Nandito ako, kaibilin ko na ito sa'yo. Unko, tumayo na kayo. Ano ginagawa nyo? Yong, tiwala rin sa'yo si Auntie. Maganga ka rin sa sarili mo, ah? lahat kami naniniwala sa'yo. Pakiusap, huwag kayong mag-alala. Kung may manloloko sa ating kababaryo, ako si Cheng Yong ang unang hindi papayag. Hinding-hindi ko siya palalagpasin. Nangangako ako, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Hanapin ang impormasyon tungkol sa developer at baryo Qiancheng. Kailangan ang buong katotohanan. Naiintindihan ko, hahanapin ko agad. Ano bang ginagawa nyo? Sinong nagbigay sa inyo ng permiso para pumasok dito? Ha? Ikaw si Cheng Yong, di ba? Yung nagyabang sa victory party, nagsabing hindi siya duwag. Yung ang bog na bajito? Ikaw sinyo mo nga ang sarili mo sa salama. Tingnan mo kung gaano kakaduwag ngayon. Walang alam sa hangganan ng langit at lupa. Sano kabiye talaga? Hindi kita kilala. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ito ang isa sa mga pangunahing stockholder ng Shen Group. Diba siya? Narinig mo ba? Huwag mong isipin na porket binigyan ka ng tiwala ng chairman at ginawang general manager, pwede ka nang magwala. Sasabihin ko sa'yo, sa Shen Group, ang durugin ka ay paang pagdurog ng isang langgam lang. Oh. Tama, baka hindi mo pa alam. Kahapon, biglang inatak sa puso si Li Jianren at namatay sa legal department. Li Jianren. Talagang patay na. Ang posisyon ng general manager na yan, kailangang may buhay na umakma at may buhay na gumami. Nalala mo na ba? Ginoong Cheng Eos Kalang BA? Si Ginoong Fiao ay walang awa, sobrang lupit na. Tama, hindi simple ang kwento. Si Li Jianren, The Han Group, Qiancheng Village, may lihim dito. Naghanap siya sa opisina ni Li Jianren. Siguradong may hinahanap. Ang bagay na iyon, hindi ibinigay ni Li Jianren kahit mamatay siya, kaya nagalit siya sa akin. Xiao, ang utang mo sa akin ngayon, babayaran mo ng double balang araw. Boss, patawarin mo ako. Hindi ko alam na saan ang bagay na yun. Pag-isipan mong mabuti. Napakalapit mo sa kanya dati. Imposible na wala siyang nasabi na kahit anong sikreto sa'yo.
Napakataas ng iwas ni Lee Jianren. Isang taong tuso, paano siya magtitiwala ng mga sikreto? Hindi kami magkasama sa kwarto, ang sabi niya. Natatakot siyang magsalita ng kasinungalingan at malaman ko ang hindi dapat. Ang bagay Paano ko malalaman kung nasaan yon? Boss Chow, maawa ka na sa akin. Hindi ko talaga alam. Kung gusto mong manatili ang maamo mong mukha, sige, mag-isip ka ng mabuti. Kung ang kamay niya ay biglang nanginig. Ang kahihinatnan ay hindi maganda. Siege. Mag-isip akong mabuti. Boss Xiao, naalala ka una. Isang araw, lasing na lasing siya. Tinanggal ko ang kanyang Amerikana para labhan. Bigla siyang nagising at baliw na hinanap ang Amerikana. Minurapian niya ako. Noon ko pa naisip, sa isang simpleng Amerikana ba talaga? Sa Amerikana na yon. Ang mga damit ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kunin ang mga damit ko? Huwag mong hawakan muli ang mga damit ko nang walang pahintulot. Naririnig mo ba ako? Terno. nakikita kayo. Si Chengyong na naman. Ginoong Xiao, nasabi ko na sa iyo ang kailangan kong sabihin. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo na ako. Maaari kitang palayain. Maaari ko ring patawarin ang lahat ng iyong mga krimen at pabalikin ka sa Shen Group. Gayan pa mo. Kailangan gumawa ng paraan pa sa akin. CJ, basta't patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Yongki. Nasa bahay beazi. Anong ginagawa mo di? Kuya Yong, nagulat ako sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Nasugatan ka? Nakagat ng aso. Wala kang pakialam. Ano bang kailangan mo sa akin? Syempre, gusto kitang makita. Mag-usap tayo. Wala akong mapag-usapan sa'yo. Umalis ka na. Kuya Yong. Pwes. Pag-usapan natin si Boss Lee. Tingnan mo, General Manager na. Bakit simple pa ang tinitirahan mo? Nasaan ang asawa mo? Hiwalay na. Pasensya na, Kuya Yong. Hindi ko alam na napatamaan ko ang masakit na bahagi sa'yo. Di ikaw malangkit. Iwasan na ang pakitang tao. Ano sariya mo? Diretsohin mo na. Ako, dumaan lang para batiin ka sa pagiging General Manager. Konting token lang ito mula sa akin. Sana tanggapin mo. May nagsabi lang ba sa'yo na pumunta rito? Wala namang iba, promise. Ngayong gabi. Tayong dalawa lang. Tama na naman. Hinahaluhog ang opisina, hindi mahana, kaya gusto niyang gamitin ang ganda niya. Huwag mo naman akong maliitang ganyan. Ako si Cheng Yong. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa akin ang bagay na yan. Anong balak mo? Yong Kuya. Matalino ka naman. Kung ibibigay mo sa akin yan ngayon. Hindi na ako alis ngayong gabi. Sige. Pumasa ka muna. Ibibigay ko sa iyo. Huwag akong lokohin. Siyempre hindi. Kang lalakihin kita. Magiging ibang apelido ng anak ko. Kuya Yong. Bakit ang tagal mo? Ang init-init na dito. Kuya Yong. Bilisan Montag naman. Huwag kang mainip. Harating na ako. Babaeng puro na sa utak ang katawan. Bakit nagmamadali? Sabi kayo naman. Dahan-dahan lang. Buksan ang pinto. Chang Yong. Buksan mo. Mahal na mahal kong si Cheng Yong. Hello, 110 BA2? May magnanakaw sa bahay ko. Akitulungan naman dito. Sige. Si Annie na ang pinadala niya. Gusto kong makita. Ano ng plano niya?
Hello, Mr. Xiao. Nasa akin ang bagay. Magkita tayo sa isang lugar. Mr. Chung. Ang galing ng disiplina mo. Mr. Xiao, sa tingin ko, hindi na natin kailangang mapaligoy-ligoy pa. Diretso magsalita, Mr. Cheng. Hindi ka natatakot sa akin? Kung naglakas loob akong ipatawag ka dito, bakit ako matatakot sa'yo? Huwag kang mag-alala, hanggat pwedeng resolbahin ng maayos ang problema. Hinding-hindi ako gagamit ng dahas. Sabi mo. Ano ang gusto mo? Wala kang gusto. Gusto kong malaman kung para saan mo yan. Dahil napaka-desidido mong makuha, siguradong mahalaga yan sa'yo. Mr. Chung. Alala lang, huwag magtanong ng hindi dapat tanungin. Ibigay mo sa akin ang bagay na yan, at sisiguraduhin kung hindi ka mapapahama. Bilang pasasalamat. Titiyakin kong magiging maganda ang lagay mo sa loob ng Shen Group. Pero kung balak mo akong kontrahin. Pate Sili Jean-Ren. Ganyan din ang magiging tadhana mo. Tinakot mo ako. Ayoko talaga sa mga taong nananakot sa akin. Sinasabi ko na sa'yo, wala akong kinatatakutan. Tama NGA. Hindi katulad ng sinabi ni Li Jianren na duwag ka. Sa bagay na yan, angga ako sa'yo. Pero, gusto kong paalalahanan ka. Huwag tanggihan ang mabuting alok at tanggapin ang parusa. Hindi ito maganda pa sa lahat, pati na rin. Ange pamilya mo. Martial, ano ang ibig sabihin nito? Cheng Yong, pasensya na talaga. Kung hindi ka makikipagtulungan ng maayos, walang choice kundi. Masaktan ng konti ang asawa mo. Sue Lily. Ikaw rin, natikman mo na ang ganitong araw. Hindi pwede. Dapat hindi ako tumawa. Ganito. Ano ang gusto mong gawin? Hatian siya. Depende sa ugali mo ang desisyon. Ang buhay o kamatayan niya ay nasa mga kamay mo. Kung ibigay mo sa akin ang bagay na yan, walang gulo sa ating dalawa. Kung patuloy kang matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin. Kung hindi ko maibabalik sa iyo ng buo siya. Paano ka sigurado? Nakaya mo akong takutan, Shengyong. Kilala kita ng husto. Ang asawa mo ngayon, 7 taon mong sinuyo bago mo nakuha. Lahat ng gusto niya, sinusunod mo. Mahal na mahal mo siya. Ngayon naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang hirap na dinadala mo sa loob. At pilit ka pang nagpapakatatag. Angemje ataukaw. Nazatabi niya. Bawat desisyon mo, makakaapekto sa buhay at kamatayan niya. Kaya, Mr. Chung, magdesisyon ka na. Simulan mo na. Anong sinabi mo? Kawanan mo na. Ano siya papatayin? Linyarin? Sakal? Kutsilyo o baril? Bilisan mo. Huwag na magpatumpi. Tama ba ang narinig ko? Siya y asawa mo. Tama. Siya nga, ang pinakamamahal kong asawa. Bilisan mo, bigyan siya ng marangal na kamatayan. Huwag na siyang pahirapan. Kapag natapos na ang lahat, babalik ako dito para personal na mapasalamat at bibigyan kita ng isang bandila. Makatarungan ang langit. Cheng Yong. Akala mo nagbibiro ako? Wala ka talagang pakialam sa buhay niya? Hindi rin ako nagbibiro. Kung kayang umaksyon, gawin mo na agad. Kung hindi mo siya kayang patayin ngayon. Yung bagay na gusto mo, hindi ko rin ibibigay sa'yo. Hindi ko inakala na napakawalang puso mo. Ngayon alam mo na. Saish, kumilos na. Talagang ang lalim niyang tao. Kung si Li Jianren nga ay nalupig niya. Mukhang hindi na rin kakatwa. May tapang talaga siya. Oy. Are. Pakawalan mo siya. Paano? Hindi mo na ba ako tatakutin kapag umatras ka kahit kaunti? Magpapalit ako ng apelyido, ikaw ang susundin ko. Cheng Yong. Hindi ko paniniwalaan na hindi ka takot mamatay.
Chungyong, Ang tapang mo, kahit kamatayan hindi natatakot. Xiao Zong, naranasan mo na bang mamatay? Naranasan ko ng mamatay, kaya hindi takot mamatay. Lalo na sa'yo. Yulitin ko lang on kung sino ang umipal sa akin, at tapusin ko siya. Magaling. Chengyong. Bibigyan ulit kita ng isang araw para mag-isip. Kung magmatigas ka pa rin, pakikitulungan kita. Hinihintay kita. Ale. Nasa kanya ang bagay. Ikaw na ang bahala. Bilisan mo. Ang pera para sa pagpapalaglag ng barangay Qianch noong panahong iyon, si Li Jianren ang financing manager, kaya tiyak na sa kanya ang pera. Naimbestigahan na ng legal na opisina ang kanyang mga account. Lahat ay walang laman. Ibig sabihin, ang pera niya ay ginawa na niyang cash at tinago. Tama, ang perang ito ay naririto. Kaya pala si Xiao nag-alis ng gulong pagkatapos gamitin ang kariton. Gusto solohin. Hindi pwede. Kailangang mahanap ang perang. Ibabalik ko ito sa mga residente ng barangay Qiancheng. Hindi ka magtatagumpay. Baki bigla na lang nagbrono? Huwag kang gumalo o kundi tatapusin kita. Pair, huwag ka naman pwede nating pag-usapan ito ng maay. Huwag ng paikot-ikot. Nasaan ang gamit ni MRT? Si MRTL, desperado na siya. Nagumpisang gumamit ng dahas. Pakinggan mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagpapanggap ako. Wala akong idea kung ano ang habol ni MRTL. Ano ko hahanapin ang badge ng General Manager, Li Jianren? Nazen ito? Nameplate. So the nameplate is what Mr. Xiao is looking for. Pair, wag kang magulo ha. Dadalhin kita ngayon para hanapin yo. Okay ba? Wag ka nang magamo. Kung hindi, itong hawak ko ay hindi tumatanggap ng pakiusap. Kahit 10 tapang ko pa, hindi ko kayang magloko. Tara. Bilis, sige. Nazen? Nasa drawer nitong lemesa. Ikaw na kumuha, Saish, bilisan mo. TSK, Malikale, akala mo hindi kita kaya. Mukhang gamit na gamit ang bagay na to ay. Itong kay Xiao, sobrang iningatan niya. Ang lakas lang kasi dahil marami kayo. Kung hindi, baka natakot pa ako sa'yo. Ito, Chengzong, sa'yo na ito. Ano, to? Ito yung sa security department. Kinuha mo na. Sa tingin ko, magiging mahirap na rin ang mga araw mo. Itong bagay na to. Muntik na akong mabura dahil dito ay. Nakuha na yung bagay. Sabi gusto kang makita sa factory sa labas ng syudad. Wala akong kinatatakutan. Chengyong. Ngayon, ipapaluhod talaga kita sa harapan ko. Ale. Magaling. Nasaan ang bagay? Para lang sa ganitong munting gamit. Ang daming hirap, ha? MR Cheng, hindi ba sabi mo, kapag ginulo kita ulit, hindi ka na magiging mabait sa akin? Ano? Ngayon mukhang kawawa ka. Hindi ba sabi mo, wala kang tako kahit kanino? Binigyan kita ng pagkakataon, pero sayang, hindi mo tinangga. Matagal ko nang sinabi sa'yo, kung ibinigay mo agad ang gamit sa akin, hindi ka sana napunta sa ganitong sitwasyon. Sa grupo ng Shen, kahit manager ka lang ng isang maliit na branch, kahit si Shen Yaozong, wala akong pakialam. Hindi ako tulad ni Li Jianren na tanga at sobrang kumpiyansa. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon para makabawi pa. Bibigay ko sa iyo ang pagkakataong magmakaawa. Baka palayain kita. Hindi ko marinig. Siege. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong lumuhod at humingi ng tawad sa akin.
Ale. Nasaan si Cheng Yong? Huwag nang pumalag, Marcial. Ikpitan. Anong nangyari kay Cheng Yong? Si Ale. Hindi ko inaasahan. Sobrang kumpiyansa, hindi lang si Marley, eti ikaw rin, Marcial. Nanggusan pa rin kita. Sa kabuuan, walang malabhang nangyari. Mr. Chung, nung binanggit ka ni Lijanren sa akin, sabi niya ikaw daw ay napakahina at ikaw ang pinakaangkop na skapegot. Pero hindi ko inakala na matatalo mo kami. Hindi ka lang pala duwag, matalino ka rin pala. Salamat sa papuri mo, Marcial. Muntik na akong mamatay. Ano pa ang dapat katakutan? Kahit sino ang sumubok, handa akong gawin ang kahit ano. Ikaw. Anong ibig mong Wala, dahil ginamit niyo ang estilo ng sindikato laban sa akin. Mapipilitan gumanti sa parehong paraan. Pero ganito, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung sasabihin mo ang lahat ng alam mo, apakawalan kita. Inutusan ko si Lijanren sa nangyari sa Barangay Qiancheng at The Heng Group. Si Lijanren, ako ang pumatay sa kanya. Magaling, di ko akalain ang pagbabago ni Boss Chiao ay mas duwag pa ngayon kaysa dati. Baka nahay ka na sa takit? Pero salamat pa rin sa pakikipagtulungan mo, Marcial. Cheng Yong, sabi ko na sa'yo, dapat mo nang kalagan ang lubid at pakawalan kami dalawa. Sinabi kong palalayain ko kayo, pero hindi ko sinabi na ako ang magpapakawala ng lubid. May tutulong sa inyo. Cheng Yong. Ang vault siguro ay nandito na. Teka, para saan ang bagay na ito? Bakit mo ginagawa ang lahat para makuha ito? Ito ang susi ng vault. Ange Volt o Kelly Jeanren. Sa mga nakaraang taon, sa pangungurakot ng pundo para sa demolisyon ng Qiancheng Village, marami pa siyang ibang nagawa para sa akin. Ang mga pera niyang marurumi, hindi na mabilang. Dinadala niya ang cash mula sa black market, nililinis ito, at dinideposito sa vault. Ang susi na to, ang tanging paraan para mabuksan ang vault. Mas gumaganda na ang takbo. Nandito ka para kumuha ng pera, di Ah, Nasaan na? Ha? Nasaan yung gamit? oh. Sigurado ka bang kukunin mo lahat? Tama. Dalan laha. Hindi ba sinabi ng amo mo? Sinabi ang ano? Ang ibig kong sabihin, masyadong maliit yang bag mo. Nandito na ang pera Montag. Uy. Hindi ito. Paano buksan to? Ang IE badge ay chip. Iskan mo dito, tapos ayos na. Tanga ka talaga. High-tech. Mga kababayan, bumalik na ako, si Cheng Yong. Itong mga walang hiya, ginawang ganito ang bayan ng Qiancheng. Uy, menong. Uy bata, anong nangyari? Gusto ko malaman, bakit ganito ang kalsada? Di may pasok sa sakyan ko. Nako, puro makikitid na daan sa looban ng baryo. Yang malaking sasakyan mo, di uubra sa galing ng tricycle ko.
Oy, Mrs., alam mo ba? Ha? Mga kababayan, ang pinangako ko sa inyo, tutuparin ko. Ngayong bumalik na ako, di na ako aalis. Gagamitin ko ang perang ito para mayangat ang buong baryo. Magandang araw po, Miss. Tay, nandito na ako. Naku! Ang mahal kong anak, bumalik ka na rin. Naku! Miss na kita. Sakto ang pagbabalik mo. Bukas ayusin ang meeting para sa blind date mo. Blind date? Sino? Ang pangalan niya ay Cheng Yong. Ano ba yan, si Papa? Ako ang anak ng pamilya Shen, tapos ipapartner niya ako sa isang lalaki mula sa probinsya. Di kayo maintindihan na naisip na yan. Si Ginoong Cheng ang presidente ng Yongcheng Group, ang pinakamabilis umasenso na kumpanya sa Haicheng. Bilyonaryo siya. Si Chairman Shen lang ang nakakaalam ng sikreto niya, at sinabihan akong huwag ilahad ang kanyang pagkatao para iwas media. Miss, siguradong may rason si dati siyang manager ng subsidiary ng Shen Group. Gusto siya ng chairman. 3 taon na ang nakalipas, bigla siyang nagresign at umuwi sa probinsya. Mukhang nanghinayang ang chairman. Narinig ko, malaki rin ang negosyo ni Ginoong Cheng sa probinsya. Dapat medyo may pera rin siya. Sino ba naman ang mayaman sa probinsya? Karaniwang may ilang ektarya ng lupa, may simpleng bahay, at kumikita lang ng ilang libo kada taon. Tingnan mo nga, ang dilim-dilim dito at ang hirap ng buhay. Hindi ko ma-imagine na dito ako magpapakasal. Ayoko nang tumagal dito kahit isang araw lang. Pagkatapos natin siyang makita, alis agad tayo. Baryo. Miss, mauna na akong maghanap sa kapitan ng baryo. Paihatid tayo kay Ginoong Cheng. Pakyante lang po. Sige. Ay dali, ay naku, dito, dalhin mo na sa Erzhuang sa loob. Si, tara na. Wala na, miss. Miss, wala na. Wala na. Medyo natatakot lang ako sa aso. Esensya na, ha? Yang aso namin dito, nadikakayada. Miss, Taobong, tout nangugulo, paparusa en cao. Hindi. Kanina may aso, natakot ako. Siya yung kuya na tumulong sa akin. Oh. Pasensia, salama. Hindi ko alam. Paano kita tatawag? Changyong. Cheng Yong. ABA, Cheng Yong. Ah, sila ang naganap sa'yo. Ikaw ba si Cheng Yong, Monsieur Cheng? Oh, ako NGA. Sekretarya ni Chairman Shen. Apelido ko ay Gong. Genu Secretaria. Siya na BASI, Jinong, Shinruashiwe. Esensya na, hindi kita nasalubong agad. Jinong Shan. Inom ka ng sa. Salamat. Esensya na, medyo simple lang, baka napansin mo lang ang kakulangan. Mas okay na ito kaysa sa naisip ko. Tama, since nagkita na tayo. Sasabihin ko ng direkta, alam mo ang kalagayan ng pamilya ko. Sa tingin kayo na, hindi tayo bagay. Tama rin, Shen Group, isa sa pinakamalaking kumpanya sa Haicheng na nagkakahalaga ng bilyon, at si Chairman Shen. Ang kanyang mainit na alok. Hindi ko rin talaga kayang tanggihan. Kaya naman, Ako rin, pinilit lang din ako ng tatay ko na pumunta dito. Dahil ganyan pala, mas madali na to. Magpanggap na lang tayo, para may pakita ako kay tatay. sige. Nakakahiya naman kay MS Shen na napakaabala pa mula sa malayo at muntik na pang makagat ng aso kanina. Wala, you. Ganito, may inihanda akong konting regalo para sa'yo. Bilang kabayaran, kailangan mong tanggapin ito. Ay naku. Huwag na, ano pa bang hindi kayo panikita? Mas mabiti pang itago mo na lang, yan para sa pagpapakasal mo. Huwag naman, bakit hindi mo muna buksan at tingnan kung ano ito bago ka magdesisyon? Isang magsasaka, ano bang may bibigay? Baka naman MGA local na produkto lang, DBA? Tanyon mo NG. Shiga na NGA. Ito bier. Ito Y. Ah, Ito ang Imperial Green Jade Bracelet.
Noong nakaraang taon, nakita ko ito sa isang auction abroad. Binili daw ito ng misteryosong tekon sa loob ng bansa ng 10 milyon. Siya kaya iyon. Paano nangyari ito? Ano to? Son Galing? Binili ko ito last year mula sa abroad. Wala naman masyadong halaga. Walang masyadong halaga. Hindi mo ba gusto? Normal ganito kasi, apagsuot ng babae. Mukhang media old-fashioned. Okay lang, apalitan ko ng gold bracelet para sa'yo. Hindi. Himalay kanale. Kuya, saan galing sa'yo? Isang taga-probinsya. Ang dami mong gintong pulseras. Great naman. Ito, mga binigay lang sa akin ng iba. Wala akong mapagamitan, kaya iniipon ko dito. Kapag nag-asawa ako, magagamit yan. Ano bang klaseng tausiya? Ang daming ito, parang pwedeng bumili ng isang isla. Kung ganyan kakayaman, bakit ka nakatira pa rin sa simpleng bahay? Ito kasi luma naming bahay. Simula nung nawala sina nanay at tatay. Iniisip ko na manatili ito bilang alaala. Ang pakikipagagawan sa lungsod, sawang-sawa na ako. Ngayon, hindi na ganoon katindi ang ugali ko. Tingin ko, agdira sa probinsya ay angkop sa akin. Nga pala, ang mga ito, hindi ko na kailangan. At saka nagbago na rin ang isip ko. Gusto kong maglagi sa probinsya ng ilang araw. Oh, Ang totoo, gusto ko lang makita ang pagbabago dito sa bukid. At syempre, mas kilalanin ka pa. walang problema, kahit gaano katagal, pwede kang manatili. Pero ang mga regalo na ito, tanggapin na lang, kasi kung hindi, hindi ako mapapanata. Hindi kailangan. Ito na lang. Oh. Ayos. Salamat ha. Tapos na ang usapan. Ew. Sige, alis na tayo. Plano kong magstay dito ng ilang araw. Nauna ka na. Sige na. Hinatid ako ni Secretary Gong. Babalikan niya ako sa 3 araw. Susunod, kailangan mo akong dalhin para makakita. Gusto kong makita kung paano nagbago ang probinsya ngayon. O sige, tara na. Dadalahin kita sa bahay, Italy. Nagbebenta Ladis, bags at iba pa. Makakapili ka doon. pa. Kaya ng mga taga-probinsya ang mag-commerce. Tara. Dito. Tito Lee, nasa bahay ka ba? Aba, si Xiaoyong nandito. Ito ba? Oh, ito si Miss Shin, isang kaibigan ko. Dinala ko siya rito para tumingin ng ba. Tita, kumusta benta ngayon? Ayolan. Naibenta ko na. Naipadala na lahat ng mga panin. Nako, Xiaoyong, salamat at natulungan mo kaming sa demolition payment. Nag-invest ka pa sa baryo at tinulungan kaming magnegosyo. Kumikita na ako ngayon ng daan-daang libo. Tidek, Salamat sa pagbenta ng mga bag. isang araw kumikita ng daan-daang libo. Ang hirap paniwala. Tita, tungkulin ko to. Naniniwala ako. Magiging mas maunlad pa ang negosyo natin sa hinaharap. Napakaganda naman yan. Ara na, pasok kayo sa loob para tingnan. Pumili tayo na magaganda. Alika na. Grabe, ang daming mga branded na bag. Ali, Hermes, bawat isa dito siguradong nasa daan-daang libo ang presyo. Naku Dios KO. Kahit ang luxury store sa Hecheng, wala silang ganitong limited edition. Ito ang bagong global haute couture ng Hermes. Nakakahalaga ng 15 meron palang binbenta nito dito. Tita Lee, paki ko yung bag. Bibilin na. Si. Ang ganda ng task mo, Mission. Bago lang 2, Global Limited Edition. Sa buong Haicheng, dito mo lang ito makikita. Mukhang espesyal talaga kayo ni Xiaoyong. Naku, hindi na. Napakamahal naman nito. Ito na lang ang regalo ko sa'yo bilang paunang bati. Tanggapin mo na. Wala kasi akong dala. Pero napansin ko, mahilig kayo dyan sa syudad saka. Sakto, may Blue Mountain no isa ko dito. Puwed montikmon, Mission. Blue Mountain 1, 1 gramo ay libo-libo, ang pangmundong pinakamahusay na cup. Ang mahal ng cup na yan. Ginamit lang siya para dito. Talagang simple ang buhay sa inyong baryo. Miss Shan, Tawagin mo na lang akong Rufo. Ruo Shwe.
Mamaya, dadalhin kita sa bukid para makita mo ang pagbabago sa baryo. Ang laki ng pinagbago. Sige, excited na AKO. Secretary Gong. Sekretarya Gong, nandito ka na. Tungkol dun sa pinahanap ko sa'yo, may balita na? Sinasabi mo ba ang presidente ng Yongcheng Group? Tama. Sakto, karating ko lang galing doon. Ang galing. Kailan ka may oras na maipakilala mo sa akin? Siguradong ipagpapasalamat kita ng husto. Ang presidente ng Yongcheng Group ay talagang bihirang magpakita sa publiko. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Kung magsobra ako, baka hindi kayanin ang problema. Walang problema. Sabihin mo lang kung saan siya nakatira. Siguradong hindi kita bibigyan ng abala, Sekretarya Gong. Okay. Nakatira siya sa barangay Qiancheng, pero kung mahahanap mo siya, nasa swerte mo na yan. Sige. Ingat ka. Mahal kayo. O mahal. Nagpahanap ako ng paraan para makilala ang presidente ng Yongcheng Group. Ganito, bumili tayo ng regalo sa 2 araw, tapos Basta makuha ang kanyang investment. ang kumpanya natin akyat sa taas. Ang galing. Son, sasama AKO. Sa barangay Qiancheng. Ngayon no King. Hindi ba yan ang bayan anay Chingyong? Dami mong pinagdaanan, pero lagi kang nakakalusot. Ang galing mo. Ano no nakakagaling doon? Dapat ang tao marunong kumilos para sa sarili. Hindi pwedeng tanggap na lang. Kailangang matapang at marunong AKO, mas pabigla lang kumpara sa iba. Nalampasan ko na yun minsan, yung kamatayan. Namatay na Deti. Anong ibig mong sabihin? Ruwashiwe. Kung sinabi kong ako, isang taong muling nagkatawang tao. Nanawala ka ba? Naniniwala ako, nagtitiwala ako. Ang mabubiting tao ay kahit ang Diyos ay nasa panig mo at nais niyang mamuhay ka ng pangalawang buhay. Oo. Sinaphala, Ruwashiwe, alam mo, dito, at doon. Ito ang mga negosyo ng Qiancheng Village. Ang daming lupa, Binili ko tapos pinarkila. Nagmamanage ako, mga kababayan ang nagtatanim. Magkano ang kita sa lupa sa isang taon? Hindi rin naman ganon kalaki, mga ilang milyon kada taon lang. Ilang milyon tapos hindi pa malaki. Tako, ang sapi mo. Hindi lang pagtatanim, may iba pa bang negosyo? Maroon, may livestock farming din. May animal husbandry, ayun sa banda ruon. Nag-develop din AKOing. Mainit na bukal, lugar pang turismo, at negosyo sa trade. Ngayon, ang produkto ng bayan, prutas at gulay, ay naipapadala sa mundo. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagbabago sa probinsya ngayon. Lahat ba ng malalaking modelo ng negosyo, ikaw ang namamahala? Pero hindi lahat. Ngayon, nai-transfer ko na ang pamamahala. Ako naman, tanim na lang ng lupa, huli ng isda. Buhay probinsya na lang ako ngayon. Hindi ko akalain siyang isang sikreto bilyonaryo. Bakit hindi binanggit ni Papa agad? Gwapo na, mayaman pa. Kailangan kong magmadali. Hindi pwedeng hayaan ko siyang mawala. Medyo mahirap dito, kaya dito ka matulog ngayong gabi. Di kasing comfortable tulad sa syudad. Ang gaya mong senyorita, kaya mo kayang makatulog dito. Oo naman na sa akin yan. Hindi naman ako kasing arte ng inisip mo. Ayos kang ganawan. Sige, aalis na ako. Matulog ka na. Kung dito ako matutulog, saan ka naman matutulog? Isa kasi ang kwarto namin dito. Doon ako makikitulog sa bahay ng kapitan. May bakanting kwarto sa kanila. Wag kang umalis. Hindi ako pamilyar dito, ang dilim pa. Mag-isa lang ako, medyo natatakot. Sige na, sa sofa ako sa labas matutulog. Nga pala. Bukas, pupunta ako sa bukid para magtrabaho. Pwede kang matulog kung anong oras gusto mo. Sige. Qiancheng.
Bakit hindi mo na ba ako nakikilala? Bakit ganito ang suot mo? Hindi nakilala. Hiram ko kay Tita Lee. Penjit BA? Hindi. Maganda. Pero bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba sinabi ko na magpahinga ka sa... Gusto kong maranasan ang buhay niyo at makatulong. Na makakatulong ako sa inyo. Miss Sean, isa kang anak mayaman. Paano mo gagawin ang ganitong trabaho? Huwag mo akong malitin. Hindi ako spoiled na anak mayaman. Si. Halika. Tuturuan kita. Mahal. Ang laki ng boss, pero bakit sa liblib na lugar siya nakatira? Hindi ko nga mahanap ang daan, o. Mayayaman gusto ng tahimik na buhay sa probinsya. Hindi ko maintindihan. Pero ganito na lang ba hanap tayo? Parang mapapagod na ako dito. Sabi mo dito ang probinsya ng pamilya ni Cheng. Panauhin siya sa pamilya nila. Bakit ako pupunta sa naghihirap at sirasirang baryo? Isang minuto dito, parang hindi kaya ang amoy. Sige na. Huwag nang magtagal, magtanong na lang agad. Ayun, may 2 tao. Ako na magtatanong. Kayong dalawa. Babayaran ko kayo ng 200, itanong nyo ang tungkol sa isang tao. Si Cheng Yun. Sue Lily, bakit nandito? Ako nga ang magtatanong sa'yo. Narinig na nag-resign ka. Hindi akalain napunta ka sa probinsya para magsaka. Wala kang direksyon. Noong araw na yun sa hapagkainan, yabang mo, pati matagumpay at sikat. Ano na yan? Ito ang pagiging matagumpay. Mukhang magbubungkal ka ng lupa. Sino kayo? Bakit ganito kayo magsalita? Sue Lily, hiwalay na tayo. Kung magpapakalat ka ng gulo, huwag pilitin na magalit sa iyo. Hiwalay, ex-wife mo siya? Di inasahan. Nahanap mo pang mag-asawa uli, probinsyana, kit pa. Ang tanda mo na pero gusto mong sumabay sa bata. Huwag kang mag-imbento. Nakibigin lang kami and I kaya Cheng. Naku, ikaw, cute pero nagpapapir pa, basta may pera, done ka sumasama, hindi pwede sabihin. Huwag kang masyadong magmalap. Hindi AKO basta IBA. Pag sinabi ko pagkatao ko, magugulat ka. Sino ka, Pabie? Malamang kita ka, kasi anak ka ng kita na magulang. Sue Lily, linisin ang bibig mo. Wala kang karapatang magdikta rito. DBA, protective ka as asawa? Kung di ka magaling sa salita, paano mo maakit ang babae? Baka single ka na habang buhay. Kilala ko si Kuya Cheng at alam ko kung anong klaseng tao siya. Alam MOBA, hinabol niya ako ng 7 taon. Anong paraan ang ginamit niya? Hindi ko alam. Ikaw, inosente at cute, kaya naloko ka. Sigurado akong gumastos siya na malaki sa'yo. Ang to? Itong pulseras na to. Bagay, yan ay Chingyong as Who bake it? inosente ka, hindi mo pa nakikita ang mundo. Ganatong peking pulseras na loko ka. Peking pulseras? Marunong ka tumingin. Hindi ako marunong. Kaya lang sa mga tulad mong walang alam, madali kang maniwala at malinlang. Mukhang ito yung sa international auction. Jade na Imperial Green. 1,000,000 ang halaga. Paano mapupunta yan sa kamay ng isang tulad mong inosente? Imposible. Tama. Di ko alam kung saan nakuha ni Cheng Yong ang pek niyang dead na yan. Pangloko sa mga tulad mo. Kuya Cheng hindi man maloko. Walang alam sa tunay na jade. Nainggit ka. Ang ganda ng bigay sa akin ni Kuya Cheng. Mahalaga? Anong ginagawa? Ibalik ang bracelet ko. Sue Lily, pasensya kayo sa iyo. Kung di dahil kay Ru Chui, inastigo na kita. Pinapayuin ibalik mo ang bracelet sa kanya. Kung masira mo to, di mo kaya bayaran. Ganito kaluma, tinitingnan kayamanan? Grabe, walang alam sa mundo. Sa bahay namin, kahit anong pulutin, mas mahal pa rito. Kayo namang mga magsasaka, kahit buong buhay nyo magtanim, di nyo tumabibili. Sandali lang. Ang kalidad ng bato sa pulserang, makhang hindi pika. Hindi mahal. Isang mahal na jade bracelet, paano mapupunta sa simpleng tao? Di ko paniniwalaan. Tama ka, Diane. Ang kaya bumili ng ganitong pulsera, dapat bilyonaryo. Imposibleng kayo ang may-ari. Tapos ka na bang tuminjan? Kung tapos, ibalik na. Ganito kababa ng kles, kahit ilagay mo sa basurahan, walang kukuha. Hindi ko akalain na alagaan mo pa pala. Gasto mo? Edi hindi ko ibibigay. Ikaw na lang ang kumuha pabalik. Ayoko. Ikaw na lang ang kumuha pabalik. Ayoko. Iyan ang unang regalo sa akin ni Kuya Cheng. Ikaw. Sue Lily, sober ka na. May hangganan ang pasensya ko. Bakit parang gusto mong suntukin ako? Para lang makita ulit nitong kita na to kung sino ang tunay. Nagsisendak, gentleman da. Ikaw. Tama na, sirang pulseras lang yan. Kailangan bang gawing big deal? JDMO naman siyang asawa. Magbigay kayo ng galang sa isa't isa.
Nandito ang bago mong kalandian, nanonood. Ruwashiwe. Okay lang biyayong. KJ. Yung pulseras na binigay mo, nabasa. Tenga ka talaga. Isang pulseras lang naman. Kung gusto mo, bibili ulit ako. Hina. Sirang pulseras lang yan. Walang halaga, iyak ka pa. Tumahimik ka. Akala mo matapos si Rain ang pulseras ko. Tapos na ang lahat. Tama na, pulseras lang naman yan. Tito. Bigyan na lang kita ng 200 piso. Sa pamilihan, bumili ng isang basket. Ang bracelet na to ay mahalaga. 200. Kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo, di mo pa rin kayang bilhin tong bracelet. Itong grupo na mahihirap, gusto lang mangikil, ano? Mahihirap nga kayo, walang pagkakontento. O, etso. 1,000 piso. Kunin ito sa kaumalis, wag papigil sa trabaho ko. Ang pasta sa mo naman. Ano tingin mo sa amin, ha? Sinasabi ko sa'yo, di namin kailangan ang pera mo. Keo. Badong Bobby. Tama na yan, tama na. Maswerte ka at ako ang nakasalubong mo. Malay mo, baka balang araw, lokohin ka rin ng lalaking yan, si Cheng Yong, gamit ang peking mga gamit. Haba ang usapan ng dalawang to, nasayang oras. Halos Pasok sa baryo, bilis. nakalimutan ko na ang Kayong dalawa, tumigil diyan. Kayong dalawa, tumigil. Ang baryo ay hindi tumatanggap sa inyo. Sinasabi ko na kaagad, umalis kayo. ito ang lugar mo deti, hindi mo bahay ito. Umalis kami? Sino ka para magyudos? Isang matatandang tao na naalis sa trabaho. Anong balak mo? Maging siga sa baryo? Aba, kapal ng mukha mong magdikta. Ikaw, Cheng Yong, alam MOBA? Ang kumpanya ng asawa ko, malaki na ang scale sa Haicheng, pumapangalawa sa Grupo Shen at paparating na maging public company. Hindi na kami kapantay na mga tulad mong mahirap. Ganito ang kaibahan ng taong tagumpay sa taong kalpa. May lakas ng loob kang sigawan kami, ikaw ba'y karapat-dapat? Sulili, natupad na ang pangarap mo. Napangasawa mo ang mayamang boss. Pero ang kumpanya nyo, kahit malaki, hindi pa aabot sa halaga ng ilang ektarya ng lupa ko. Changyong. Nasobrahan ka sa pagtatanim diyan, ha? Ang lupa mo, sapat lang sa pagtanim ng patatas para makakain. Kita ng security guard sa isang buwan, mas mataas kaysa kita mo sa isang taon. Talaga? Pero tingin kayo, ang taon ng produksyon ng kumpanya nyo, wala pa yan sa taon ng kita ng matatandang nagtatanim ng gulay sa bar. Nahibang tong mamang ito. Tinyong. Hindi mo kailangang mag-imbento ng kung ano-ano para lang sa konting ego na pagiging lalaki mo. Ganyan ang mas lalong nagpapababa ng tingin ko sa'yo. Lumayo ka na sa ganitong tao. Baka mahawa ka sa amoy ng kahirapan nila. Umalis ka. Sinalile, hindi nyo pa sinasabi kung sino ang hinahanap nyo dito sa Barangay Perlas. Kahit sabihin namin, hindi mo naman siya kilala. Nakatira siya dito sa baryo. Baka sakaling alam ko kung nasaan siya. Ang hinahanap namin, apelido niya ay Cheng. Bibigyan kita ng may tatanong sana ako sa Tigilan ang drama. Hindi ko kailangan pera mo. nakatipid ng 500 ulit. Hindi kayo gusto yung grupo nayo. Kunwari may prinsipyo, pero tanong, yung president ng Yongcheng Group, balita ko nakatira sa lugar nyo. Alam mo ba kung saan siya? President ng Yongcheng Group? Baka pumunta sa akin. Bakit nyo siya hinahanap? Ang astig mo magsalita, para bang kilala mo siya. Ganyang klaseng tao, hindi nyo basta-basta makikita yan. Hinanap ko siya dahil sa negosyo. Mahanap siya at kumbinsihin mag-invest sa kumpanya natin. Magiging madali ang pag-list sa merkado. Ang laki ng tao, bakit siya titira sa ganitong liblib na lugar? Anong alam mo? Tawag dito'y pagbabalik sa kalikasan. Ang bigating tao gaya niya araw-araw nagre-relats para manatiling malusog, habang sa negosyo, sobrang abante. Hindi mo maikumpara sa todo kayod buong Ganito kagaling na tao. Sino ang nagsabi na dito siya nakatira? Alam MOBA o hindi? Tiaching baka naman yung hinahanap nila Asiana. Sabihin ang pangalan niya. Ako na bahala. Ang ganitong klaseng tao, mahirap matukoy. Ang boss ng Yongcheng, bagong umusbong na business group. Low-key sila at ayaw may storbo ng kung sino-sino. So ibig sabihin, hindi nyo alam ang pangalan niya pero humihingi kayo ng investment sa kanya. Great, parang close kayo. Mga usapang negosyo, hindi na dapat kayo mga magsasaka nakikialam. Pahal. Wala tayong mapapala kung tatanungin ang ganitong tao. Pumunta tayo sa opisina ng barangay at tanungin si Kapitan. Baka makuha natin ang Sige, pumasok na tayo sa baryo. Ang tagal na nating nasayang sa kanila. Hoy, bumalik kayo. Bayaran niyo ang bracelet ko. Tama na, Ruwashiwe. May naisip akong paraan para makaganti ng maayos para sa'yo. Anong klaseng kalsada ito? Kung hindi dahil sa negosyo, sinong papayag pumunta dito? Ang isang na milyonaryo, paano maninirahan sa ganitong lugar? Hindi kaya niloloko lang tayo ni Sekretary Gong? Tinanggap na niya ang regalo, hindi dapat ganito. May tao ba diyan? Lumabas naman ang kahit sino. May tao ba? Tama naman itong Barangay Frontiera. Ang barangay hall na to, ni isa walang tao. May magnanakaw. Hulihin ang magnanakaw.
Magnanaka, Kayong dalawa ang mukhang saan ka tumatakbo? Hintay, kami ang magnanakaw. May Mali ng hinala nyo, hindi kami magnanakaw. Hinahanap namin ang isang tao. Sino hinahanap nyo sa panuluan? Hindi namin masabi. Sasabihin ko sa inyo, hindi kilala ng bagay na to ang tao. Hinahanap namin ang presidente ng Yongcheng Group. Narinig namin na nakatira siya dito, kaya pumunta kami para magbigay galang. May dala kaming regalo. Anong magnanakaw? Sa barangay namin, Yongcheng Group, walang big boss dito. Mga simpleng tao lang kami. Magnanakaw kayo. Nanggaganso pa. Bugbujan sila. Tama ka, Kapitan. Kaninang umaga nakita ko sila, may masamang balak, paikot-ikot sa baryo. Baka marami na silang nanakaw. Nakita naman. Nakita talaga namin. Tama na. Mga adorable kayo. Sinabi namin, hindi kami magnanakaw. Gusto niyo siguro ng pera, parang asong hindi Tinawag mo kaming aso. Hindi pwede yan. Mga kasama, paalisin na yan. Huwag nyo kaming saktan. Hindi kami magnanakaw. Ayan, kasalanan mo to. Bakit gusto mo pumunta sa lugar na to? Gayon, kahit mag-report ka, wala kang mahagilap na Kasalanan KOBA? Kung di mo sila inasar, papatulan ba tayo? Ang daldal, mamatay ka na. Tama na. Tigil na. Kapitan, Changyong. Kapitan, hindi kami magnanakaw. Changyong, bilis sa palawanak. Kilala mo ba sila? Kilalanin natin, patunayan na hindi kami magnanakaw. sinabi kong kilala ko kayo, pero hindi sinabing hindi kayo magnanakaw. Kapitan ng barangay, tingnan mo. Ito ang bracelet na binigay ko kay Rochi. Binasag ng babaeng ito. Kapitan ng barangay, igit ang hostisya. Una, ang babaeng ito, binasag ang bracelet ko at ininsulto si Kuya Cheng. Huwag mo silang palampasin. Changyong, ang kit mo. Gayon tinutulak mo kami sa problema? Tumahimik, di dapat sagasaan ang taga rito. Sinabi kayo na, hindi welcome dito sa amin. Hindi kami welcome? Sage, alis na kami. Bake it, Alice? Ang layo na pinanggalingan, andito na tayo, tapusin na ang Anong pakay pa? Di mo nakikita, galit, Baka masaktan pa tayong dalawa, umalis na tayo agad. regalo. Ano pa bang regalo? Hindi namin kailangan ang mga yan. Dawan mo na yan. Changyong. Gayon ang tapang mo, tingnan natin. Tama na, umalis dali. Ang beho mo na. Tigil ka, Walang katapusan ba to? biniwag mo ang pulseras KO. Magsorry ka. Yang serang pulseras mo? Ilang piso lang yan. AKO. MGA Ninu, Alina kami agad. pasensya, alis na tayo, mga ninuno. Umali. Anteyan. Hintayin. Sige na, Rochi, hayaan silang umalis. Napakamahal na pulseras, pinabayaan mas, umalis sila, ganun din ang ginawa nila sa'yo. Ipaghiganti kita. Huwag kang mag-alala. Kung may maglakas loob na manggulo sa'yo, ako ang bahala. Hindi nila pwedeng kakasan ito ng basta-basta. Hindi sapat ang ilang salita ng paghingi ng tawad at ilang daang piso. Di ba gusto nilang makita ang president ng Yongcheng? O, edi bigyan natin sila ng gusto nila. Si Changyong, kita siya pero sinulsulan ang grupo niya para tratuhin tayo ng ganito. Hindi ko siya palalampasin. Plano nating makipagnegosasyon sa malalaking tao, pero inabot tayo na ang gulo dito, kahit bayad mo. Pero kung di mahanap ang boss ng Yongcheng, ano mangyayari sa plano nating ilista ang kumpanya sa publiko? Ano gagawin natin? Huwag kabahan, mag-iisip ako na kung hindi kaya, kakausapin ko si Sek. Gong nagamitin ang koneksyon niya para mag-invest ang Tama rin, ayoko nang bumalik dito. Hay, si Changyong, ang kit niya kahit nakakainis. Kapag nakita ko ulit siya, hindi ko siya palalampasin, pati na rin yung batang iyon. Sekretarya Gong. Ho. Sekretarya Gong. Hello, Mr. Chu. Nagpunta sa barangay Qiancheng. Nakita ang presidente ng Yongcheng Company. Huwag pag-usapan, mahaba ang kwento. Hindi namin nakita. Okay lang. Tama nga. May balita ako. Ang presidente ng Yongcheng Company mag-host ng conference sa pinakamagandang hotel sa Haicheng sa Makalawa. Nandun si Chairman Shen at iba pang bigating tao. Tungkol sa'yo, mukhang may pag-asa na. Talaga BA? Yan. Napakagandang pagkakataon to. Hindi ko to palalampasin. Approaching. Kailangan ko nang umuwi. Magkikita tayo sa conference. May inihanda akong sorpresa para... Talaga. Hihintin kayo yan. Okay. Si Sue Lily. Ang hidwaan natin. Dapat na rin wakasan. Chief, parang ang taas na kumpiyansa mo ngayon. Handa kang magpakitang gilas sa conference ng investors. Ano? Ang Yongcheng Group ay naghanda ng event na ito. Kailangan naming ibigay ang makakaya. Kung makuha namin ang pabor ng Yongcheng Group, magiging di matitinag kami sa Haicheng. Balita ko, ang boss ng Yongcheng Group ay unang bises daw magpapakita sa publiko ngayon. Ano kaya ang klaseng tao siya?
Ano pa nga ba? Siguradong guwapo, elegante at kakaibang tao. Ang Yongcheng Group, ang taunang kita nila ay 10 beses na pinagsamang kita ng ibang kumpanya dito sa Haicheng. Isang sinakayang pamahalaan ang ganitong kalaking imperyo, hindi basta-basta yan. Tama ka. Darating din daw mamaya ang chairman ng Shen Group, si Shen Yaozong. Narinig ko, pupunta siya para isupport ang event na to. Ang makuha ang atensyon niya, siguradong malaking personalidad. Balita ko, pinauwi ni Emar Shen ang anak niyang babae para makipag-areglo sa Yongcheng Group at maging magkapamilya. Siguradong bagay kayo, itinadhana talaga. Maraming bigating tao ang dumating sa seminar ngayon. Dapat mag-iwan tayo ng magandang impresyon sa kanila. Naiintindihan nyo ba? Kung wala ang mga yon, siguradong walang sablay tayo. Chengyong. Sino yung mga tao? Mukhang mga magsasaka lang sila. Hoy, kayong mga taga-baryo, talagang walang katapusang istorbo, ha? Chengyong. Kayong taga-baryo, walang katapusang istorbo. Tapos, Nabie, Chengyong, ang ganitong lugar, kahit ikaw na mukhang probinsyano, nakapasok pa rin. Amoy kanal ka pa. Ito ay pangmataas na uri na lugar. Paano nakapasok dito? Pumasok lang kayo para manginsulto. Kami, diretso sa main entrance, legal na pumasok. Nga, kung kayong mga magnanakaw nakapasok, bakit kami hindi? Sino magnanakaw? Tigilan ang kalokohan. Tingnan nyo ng maayos itong imbitasyon. Hindi porket may tapang, tama na. Pumasok lang dito ang may kayaman ng sobra sa 5 milyon. Pero kayo? Palagay ko, gumapang lang kayo sa kung anong butas na aso papunta dito. Ito ba ang imbitasyon? Wala talaga kami niyan. Sabi ko na puro kayo mga nakikisabit lang para sa libre. Mga taga-baryo. Walang imbitasyon. Lumayas kayo agad. Hindi welcome dito ang mga walang pera. Gardia. Wala kaming imbitasyon kasi hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan. Kami ang nagpadala ng imbitasyon, kaya hindi namin kailangan yan. Kayo ang nagpadawa. Naririnig nyo ba ang pinagsasabi nyo? Mga ignorante kayo, taga-probinsya. Halika! Ang gintong imbitasyon na to, purong ginto talaga. Isa lang ito, ilang libo na agad ang halaga. Nakakita na ba kayo ng ganitong pera? Umalis na kayo. Hindi tinatanggap dito ang mga magsasaka. Ingnan nyo nga, ang tatanda nyo na. Huwag nyo kaming piliting palayasin kayo. Grabe, hindi pantay ang tingin sa tao. Ano ganitong class na imbitahan sa konferensya? Tila may pagkukulang ako. Anong sabi mo? Sabi kayo, hindi namin kailangan ng imbitasyon. Dahil kami mismo ang namamahala. Ang Yongcheng Group. Anong sinabi mo? Sabi kayo, aside Chengyong, kung sa baryo mo ako pupunta para magyabang, sige lang. Pero ito ang Haicheng, kilalang business banquet ng lugar. Anong pinagyayabang mo, parang lobo? Nakakarawa. Hindi naman. Tungkol sa Yongcheng Group. Ang Yongcheng Group ang pinakamataas na kumpanya dito sa Haicheng. Ang kita nila bilyon bawat taon. Kayo, mga matatandang naglalaro ng baraha, parang hindi bagay. Group Da? Talaga bang wala kayong alam? Ang malaking kumpanya, hindi pwedeng maging pangmagsasaka na negosyo. Tida. Kung gusto magtanim na lang. Walang negosyong pang magsasaka. Bumalik ka na sa lupa mo. Una. Isang magsasaka na may alibag. Di kayo alam kang peak. Walang pera pero nagpupumili. Anong tawag dito? Ang tawag dito, pobreng nagpapanggap. Tutuyan. Di ka lang marunong kumilati. Ang haba ng buhok, pero ang iksi ng anlayo. Kayo pia? Negosyante daw. Haha, Chen. Huwag pag-usapan ang negosyo sa ganitong tao. Negosyo? Akala nyo sa sarili nyo, karapat dapat ba kayo? Hindi kami nagbebenta ng patatas o mais. Sulili, kaya kayo nandito ngayon, hindi ba para makipag-collab sa Yongcheng Group? Sigurado kang ayaw nyo makipag-partner. Hindi ka ba marunong umintindi ng salita? Sa Yongcheng Group lang kami nakikipag-partner. Ano akala nayo? Karapat dapat kayo? Nagpapanggap na host. Ang consequence ng pag-offend sa Yongcheng Group ay seryoso. Umalis na kayo. Tatawag ako ng pulis at ipakulong kayo. Kakason ko kayo ng paggamit ng peking identidad. Osage, huwag kayong magsisimamaya. Binigyan kayo ng pagkakataon. Huwag ng sobrang hangin. Akala nyo naman kung sinong boss. Umalis na kayo agad. Kung ayaw niyong umalis, tatawagin ang tao para itapon kayo palabas. MGA Security. Halika.
Palabasin ng mga yan. Yang mga gulong mula sa probinsya, itapon nyo. Ako na bahala sa bayad sa ospital. Tumigil kayo. Anong nangyayari dito? Wow, ang laki naman ng N2H mo. Talagang karapat-dapat sa pangalan na siya. Yan ang anak ng Shen Group. Ang ganda niya. Parang artista talaga. Parang ang pamilyar na itsu. San kayo BAC ay, artista, dyan. Napanood mo siya sa T o nakita sa dyaryo. Lumapit ka at bumati kay chairman. Huwag Chairman Shin, kamusta? Ako si Hu Sheng. Chu Sheng, anong ginagawa mo? Halos masira mo na ang saya ni chairman. Secretary Gong, probinsyano siguro to, suot nila luma. Baka masira ang imahe ng investment fair. Balak ko na sanang paalisin sila. Tama. Gusto lang din namin mag-iwan na magandang impresyon kay Chairman Shen at sa Yongcheng Group. Hindi, anong magsasaka? Nazao? Tumulong sa taga-bukid. Hindi sila mapaalis. Secretary Gong, nandito ka na. President Cheng. Ano? Anong President Cheng? Secretary Gong, sinasabi mo, sila'y puro taga-bukid lang, pumasok lang para makikain at makiinom. Tama, siya ang dati kong asawa. Ngayon, nagbubukid na siya sa probinsya. Kayong dalawa, walang pakiramdam. Halos nasira niyo ang lahat. Alam nyo ba kung gaano kahalaga ito? GNG Secretary, ano na nangyari dito? Isang grupo lang na magsasaka, hindi mo kailangang magalit ng ganito kalaki. Magsasaka? Buksan niyo ang mga mata niyo at tingnan niyo ng maigi. Siya ang Sherman NG Yongsheng Group, si Cheng Yong, si Boss Cheng. Secretary GNG, paano naging possible yan? Una, paano siya naging boss Cheng? Nakita namin siya mismo na nagsasaka doon sa Qiancheng Village. MG Atonga. Ang headquarters ng Yongcheng Group ay nasa Qiancheng Village. Ang mga bundok sa Qiancheng Village. At daang tinatapakan. Lahat yan pagmamayari ni boss. Hindi Pewid. Paano yayaman ang magsasaka? Magsasaka? Bakit? Ang magsasaka ba hindi pwedeng yumaman? Ang lahat ng pagkaing butil, gulay na kinakain sa buong Haicheng. Heti na rin ang mga tela ng damit na shoot niyo. Lahat galing sa amin. Yung tinatawag niyong mga magsasaka. Tama. May sarili kaming sakahan at ranch. Ang kane ng baka at gatas na kinakain nyo, kami ang gumagawa niyan. Napaongga ka ba? Merumpea. Ngayon, ang mga taga-baryo namin ay abala sa online trade, sa lokal at internasyonal. Meron kaming pinakamalaking storage warehouse sa High City. Sinasabi mong sira ang daan namin? Ang mga kargamento namin, helicopter ang nagdi-deliver. At itong sinasabi mong peking bag. Limited edition yan, sa buong mundo, 3 milyon ang halaga. Gabi, hindi mo talaga mahuhusgahan ang tao sa panlabas na anyo. Ang yaman pala nila. Kaya pala sila ang pinakamalaking business group sa High City. Grape. Kanina pa ako insulto ng insulto. Tinawag ko pang hampas lupa. Yun pala, siya ang president ng Yongcheng Group. Tapos yung bracelet na nabasag ko nung isang araw. Tama. Young nabasag mong bracelet tuni yon, Emperor Jade mismo. Ruwashiwa. Ikaw na yon. Ang ganda talaga. Tingin mo, maganda ba ako sa damit ng probinsyana? O mas maganda itong suot? Arehong maganda. Parang pamilyar ka sa akin. Ikaw pala yung? Yung probinsyana sa baryo, ang maliit na kasintahan ni Cheng Yong. Ano bang sinasabi mo? Anong probinsyana? Siya ay tagapagmana ng Shen Group. Nagidiyulit tayo. AKO na pala SI Shin Ruoshua, Tagapagmana ing Shin Group. Tagapagmana ng Shen Group na si Shen Ruotsui. Tapos na IKO. Nung inaway ko ang Yongcheng Group at Shen Group, wala na talagang pag-asa. Wala akong kikitain kahit piso. Grape. Ang anak na babae ng pamilyang Shen ay isang taga-baryo, at nabasag ko pa yung pulseras niya. Yung pulseras na yun, regalo sa akin ni Brother Cheng. Nabasag mo pa tapat bayaran mo agad. Tama, dapat talagang magbayad. Yung jade na pulseras, imperial na jade, binili ko abroad sa halagang 10 milyon. Tingnan mo, ano mo babayaran? 10 10 milyon. Oy, mahal. 10 milyon yan, bayar na. Para hindi magalit ang pamilya Shen, pwede pa rin tayong makipagtulungan sa kanila kahit wala ang kasunduan sa Yongcheng. Tama, DB bayad. Wala akong ganang pera. Sabi mo, ang kumpanyang natin ay may pondo na umaabot sa 100 milyon. Bakit hindi na kayang bayaran ngayon? Mukhang hindi sinabi sa iyo na mahal mong asawa ang katotohanan. Ha? Ano mong ibig mong sabihin? Ayon sa investigasyon ko, ang kumpanya ninyo ay nalugi noong nakaraang taon. Ang asawa mo ay kumuha ng utang na may collateral mula sa Shen Group, kaya may utang kayong ilang bilyon. Ang dahilan kung bakit gustong makipagtulungan sa Yongcheng Company ay para makakuha ng investment at mabayaran ang utang. Pero hindi ninyo alam, ako ang presidente ng Yongcheng Company. Ano?
Fake it? Di ba sabi mo ang kumpanya natin ay may taunang kita na milyon-milyon? Binigay ko pa nga sa'yo ang lahat ng pera ng pamilya, so para ma-invest mo. Fake it mo, ikaw na loco? Akala mo nung iniwan kanya noon, bumalik siya ngayon para sa'yo. Era ng pamilya true ang habol niya. Nakuha niya ang ari-arian ninyo, ginamit bilang investment loan, at nag-aalaga ng kabit sa labas. Ito ang tinatawag mong matagumpay na first love na unreachable moonlight mo. Ito. Fake it? Hayop ka. Sabi mo, ginagawa mo to para sa akin, para sa anak natin. Yun pala, pera ng pamilya at ang habol mo. Tapos may kabit ka pa sa labas. Ikaw ang tunay na masamang lalaki. Kapitain Kita, ikaw, value. Wala akong habol sa pera mo. Matanda ka na, luma na, may anak ka. Akala mo nagtitipon ako ng basura. Chang Yong, hindi. Chang sir, kayo na ang magparaya, maawa kayo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Mag-invest kayo sa kumpanya ko. Mababayaran ko ang utang ko. Ano man gusto nyo, gagawin ko. Iiwan ko siya, ibabalik ko ang asawa mo sa'yo. Ang cute mo, pero ganito magsalita. Ano ka bang klaseng lalaki? Ang pera kong iyon, inaghirapan ng mga kababayan ko. Hindi ko kailanman ibibigay sa tulad mong walang kwenta. At isa pa, matagal na kaming hiwalay ni Chulili. Walang kahit anong koneksyon sa hinaharap. Ano mang ginawa nyo sa akin noon, tinutumbasan ko lang. Yan ang nararapat sa inyo. Sir Cheng, nakikiusap ako. Tulungan niyo ako kahit ngayon lang. Hindi ko kayang bayaran yung utang. Ilang bilyon yan. Kapag hindi ko nabayaran, makukulong ako habang buhay. Sir, tulungan niyo ako. Please. Walang pambayad. Kwita ang asawa, mo ang magbayad. Hoy, Q-boy kang lente ka. Huwag ka mandamay sa akin, ha? Gayon na, makikipag-divorce na ako sa'yo. At nang sa ganun, hindi mo na makikita ang anak mo kailanman. Sir Cheng, patawad sa mga kasalanan ko. Ngayon, ibabalik ko ang asawa at anak mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mawa ka. Utang ng ilang bilyon lang naman. Maniwala ka sa akin. Naranasan ko na. Nagpakamate. Nagpakamate. Alam kayo, wala kang ganang-ganyan. Pero mas duwag ka pa. Kung hindi, iniwan mo sina Chulili at ang anak. Iniwan mo sa akin lahat ng problema. Kuya Cheng, niloko kanila ng ganyan. Tuturuan ko sila ng leksyon para sa'yo. Hoy, kunin niyo tong lalaki at pagbugin niyo. Kailangan kong ipaglaban si Kuya Cheng. Hindi. Mission, Boss Chung. Patawar Nayo AKO, Talungan Nayo AKO, please Boss Chung, Boss Chung. Bugbugin niyo ang lalaking to. Cheng Yong, niloko ako ng ganitong klaseng lalaki. Alam ko, nasaktan kita nitong mga taon na to. Nagkamali ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para sa pamilya naming Para. babawi AKO. Okay, BA? Naniniwala ako na meron ka pa ring nararamdaman para sa amin. Dong-dong, puwit ka pa rin. Maging ama niya, pwede pa rin tayong masaya bilang isang pamilya. Ang kapa na mukha mo. Ang bilis mong magbago, Chulili. Akala mo ba si Cheng Yong pa rin ako? Yung kaya mong kontrolin noon? Sino naman ang magsasabi na kaya kitang kontrolin? Sa tagal nating mag-asawa. May nararamdaman ka para sa ating pagsasama, di ba? Hindi mo kayang iwan, di ba? Koyoko. Ang bagay na yan. Tinawag ka ni Dongdong na tatay ng matagal. Hindi mo kayang iwan siya, di ba? Kaya mo? Oy, Monsieur Shu, kung ako ikaw, tatahimik na lang ako ngayon at aalis. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sino ka? Usapan na midnight sa asawa ko. Hekialam, Emo? Yung hinila palabas ka ni kanina lang, yun ang gati mong asawa. Ikaw na tulad ng ganito, Mandaraya, niloko mo pa si Boss Cheng. Walang kahihiyan, ang kapal na mukha mo. Si Boss Cheng, mataas na ang katayuan niya ngayon. Hindi ka nga niya pinapatulan. Kung ako yan, matagal na kitang pinagsasampal. Hoy, matandang babae, paano mo nagawa akong sampalin? Ang sampal na yan para sa nasira kong pulseras. Isang sampal na to para kay Kuya Cheng sa panloloko mo. At niloko mo pa siya ng ganito Cheng Yong, hinahayaan mo ba siyang sampalin ako ng mag-asawa tayo ng maraming taon? Ka. Ikaw ba ganito kalamig at walang puso? Walang puso. May natitira pa ba tayong damdamin? Kung walang puso ako. Kanina pa kita at yang tao itinapon palabas. Sige. Mukhang wala ka talagang pakialam sa kahit kanino. And I respeto wala ka. Sasabihin ko sa'yo, kahit gaano ka kayaman, i-ano ngayon? Hindi ba't nakipaghiwalay ka, naging rebound, at niloko? Isa kang malaking tanga.
Ano hindi kayo pa kilala si Kuya Cheng? Ikaw ba ang may karapatang magsalita ng ganito? Sasabihin ko sa'yo. Si Kuya Cheng ay biktima lang ng pag-ibig, hindi kagaya ng malaking tanga. Wala kang pick, gusto kayo lang sabihin. Habang buhay siyang walang babae, magiging binata siya habang buhay, hindi na siya makakahanap ng asawa. Yan ang nararapat sa kanya. Sino may sabi, kayo gusto kayo. Hindi ako nagkamali, ang tapang mo. Walang preno, diretso sa punto, marunong magmahal at Te ano biyayang sinasabihan mo? Pinagtatanggol ko lang si Boss Cheng. MGA Tao, dalhin ang babaeng yan, itapon siya palabas. Simula ngayon, huwag na siyang magpakita sa harap ko. At tanggalin niyo ang pamilya Chu sa Haicheng. Sir Shen, mawa ka. Patawarin mo na ako, please. Cheng Yong. Ikaw talaga ang kita mo pero traitor ka. Hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sir Sean, Ruashiwe, salamat sa inyo. Wala yan, huwag mo nang pamilya na tayo. Pero, Sir Sean, ako lang ang matandang lalaking walang may gusto. At hiwalay pa sa asawa. Talagang. Hey, Cheng Yong, hanga ako sa tapang at ugali mo. Hindi na tayo mga matandang makulit. Basta ang lalaking napili ni Ruotsue. Ang pamilya namin. Sang-ayon kami ng buong puso. Mr. Sean, sa sinabi mo, talagang naantig ako. Tama. May isa akong bagay na gusto kong ibigay kay Ruochi. Ruashiwa, salamat sa iyo. Hindi mo inalintana ang pinagmulan ko. Salamat sa pagtanggol mo. Handa akong yalay. Papayag ka, BA? Sige.